Saan mo dadalhin ang anak kong babae? Anak mo. Sa dami ng taon na lumipas, pinagdaanan niya ang lahat ng pang-aapi sa loob ng palasyo. Kailangan niyang tiisin ang ugali ng mga kabit mo. At hinahamak pa siya ng mga utusan. Kailan mo ba siya itinuring na tunay mong anak? Kung hindi mo siya kayang mahalin ng tama, syempre, dadalhin ko siya. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Kahit sino ka pa, ibalik mo ang anak na babae ng hari. Bumalik ka na kay ama, Yuru. Makikinig si Yuru. Pakiusap, pakawalan mo si Tia. Tia, ikaw ang kapatid ni Meng Qingyu. Ano ngayon kung ako nga? Ibalik mo si Yuru sa akin. Dahil sa pabor ni Yur. Patawarin kita. Bolang asong lalaki. Hindi ka karapat dapat tawagin akong ate. Talaga. Ulitin ko, ibigay mo si Yuru. Dahil hindi mo alam ang iyong lugar. Mabuti pang mamatay ka na lang. Yaki, buksan ang time tunnel. I restart ang timeline. Ang host na si Xiao Jingyuan ang anak ng kapalaran ng mundong ito. Hindi natin pwedeng agawin ang bata sa kanya ng sapilitan. Naiintindihan ko, hindi na ako magiging kampante sa pagkakataong ito. Yuru, okay lang ba na sumama ka sa tiya mo? Tiya kita. Ang pangalan ko ay Meng Qinghe. Tiya. Tiya nga. Ito ang iyong ina. O, ang iyong inang reyna. Ito ako. Ako ang iyong tiyahin. Ikaw ang tiyahin. Ako ang tiyahin. Kailangan mo akong dalhin. Mabuti ba para sa iyo at sa tiyahin na umalis? Mabuti ba na mamuhay kasama ang tiyahin? Mabuti ka ba sa akin? Kasalanan ng tiyahin. Dumating ng huli ang tiyahin. Sasamahan ka ng tiyahin pauwi. 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 Binuksan ng 007 ang daan sa oras. Hindi maganda, dinala ng prinsesa ang munting prinsesa. Hindi niyo ba kayang bantayan ang isang bata? Gusto ko kayong maging kapakipakinabang. Kung hindi niyo mahanap ang maliit na prinsesa, lahat kayo ay mamamatay. Prinsipe, hindi namin nakita ang anino ng maliit na prinsesa. Kailangan nating suriin ang 500 milya sa paligid. Kailangan nating mahanap siya. Prinsipe, ang maliit na prinsesa ay may magandang kapalaran. Walang mangyayari. Meng Qingyu, alam mo namang patay ka na ng maraming taon. Bakit kailangan mo pang angkinin ang puso ng prinsipe? Tingnan mo, may lumitaw na kakaibang bagay sa langit. Sila ang maliit na prinsesa at ang prinsesa. Ano ito? Bakit nandyan ang anak ng hari? Ang dalagang ito ba ay kapatid ng asawa ng prinsipe? Bakit niya dadalhin si Ruer sa ganitong liblib at malayong lugar? Kung may mangyaring masama, ano ang gagawin natin? Magpadala ng mga sundalo. Kailangan nating mahanap ang munting prinsesa. Yung munting cute. Talagang karapat dapat na ipasugod ng prinsipe ang mga sundalo para hanapin siya. Mahal na emperador, may masamang balita. May kakaibang pangyayari sa langit. Anong ingay ito? Wala bang kaunting disiplina? Sa labas, may lumitaw na ulap sa langit. May mga tao pang lumitaw dito. Talaga ba? Huwag kang magbiro tungkol sa buhay ni Xiao Liangzi. Ang pag-abala sa emperador ay isang malaking kasalanan. Hindi ko talaga kayang magsalita ng walang katotohanan. Totoo ito. Makikita ng emperador kapag lumabas siya. Ito ay gamit ni Fuyao. Ito ay gamit ni Shaigong. May tao pa sa itaas. Ano itong mahiwagang bagay? Ito ba'y mula sa langit? Gusto bang bigyan ng Diyos ng tanda ang daksing? Bilisan at ipatawag ang mga ministro sa palasyo. Hindi ba ito ang prinsesa ng hari ng Jing at ang batang prinsesa? Prinsesa ng hari ng Jing. Hindi ba anak ng pamilya ni punong ministro Li ang prinsesa ng hari ng Jing? Bakit siya nandyan sa itaas? Siya ang naunang prinsesa ng Jingwang. Ngunit si Chen ay nakakaalaala na ang prinsesa ng Jingwang ay pumanaw na. Hindi ko alam kung paano siya nandyan. Patawag ang Jingwang sa palasyo. CJ. Ate, ibebenta mo ba si Yuru? Siyempre, hindi. Si Yuru ang pinakamahalagang kayamanan. Bakit ka ibinenta ng tiyahin mo? Saan ba tayo ngayon? Yuru, tingnan mo. Nandito tayo sa lokasyong ito. 30 na daan, nandito tayo. Nandito tayo. Kailangan lang nating sundan ang ruta. Makakalabas na tayo sa gubat na ito. Ano ito? Ito ay cellphone. At ito ang navigation sa cellphone. Makatutulong ito sa atin na makalabas sa lugar na ito. Yuru, tingnan mo. Kailangan lang nating maglakad ng kalahating oras para makalabas.
Pag nakalabas na tayo, sumakay na lang tayo ng taxi pa uwi. Nakakainis, ito ang anak na babae ng Hui family. Mukhang naloko siya. Dapat isa siyang dalaga mula sa mayamang pamilya. Paano siya naloko ng isang babaeng manloloko? Talagang kawawa. Itong masamang babae. Dinala ang bata sa ganitong lugar. Kapag dumilim, hindi na sila makaalis. Tama ba? Ang batang babae na ito ay tiyak na naloko. Sana ay mayroon din tayong ganitong bagay, sabi ng emperador. Ang bagay na ito, talaga bang maidadala nito ang diwata mula sa malalim na bundok? Hindi naman ito nanlilin lang sa batang babae, di ba? Sabi ng lola ko, ang mga magaganda ay madalas na nanlilin lang. Sa tingin ko, wala sa sinasabi niya ang mapagkakatiwalaan. Ano ito? Magpapakita ka ba ng mahika? Ay, ang kakaiba. Yung maliit na araw sa bato ay gumagalaw. Paano nangyari ito? Tinatangkilik mo ang mga bagay ng mga halimaw. Nakaalis na tayo papuntang bagong bahay. Handa ka na ba? Handa na ako. Tita, kaya mo bang maglakad mag-isa? O gusto mo bang yakapin ka ni tita habang naglalakad ka? CJ, kung napagod si Yuru, sabihin mo lang kay tita, hindi tayo nagmamadali. Malapit na tayong makauwi. Wow, anong nangyari? Malawak at maluwang ang daan dito sa Tiyahin. Ganyan ang mga daan sa ating bansa. Malaki at maluwang. Napaka nakakatakot ng lakas ng bansang ito. Ano ang nangyayari? Bakit siya nawala? Baka nakita ng langit ang mga kalokohan ng demonyang babae. Kaya siya nawala. Bakit ganito ang mga kalsada ng bansa? Dumating na ba si Prinsipe Jing? Hindi pa po nakikita si Prinsipe Jing. Sabihin mo sa kanya na magmadali at humarap sa akin. Tia, kailan tayo makakalabas dito? May mga tigre ba dito? Natakot ka ba sa tigre, Yueru? Paano kung dumating ang tigre? Hindi ba niya poprotektahan ang tiya? Poprotektahan ni Yuru ang tiya. Hindi niya papayagang masaktan ang tiya. Nawala na si Yuru sa kanyang ina. Hindi na siya pwedeng mawala ng tiya. Walang tigre dito. Nagmememeryenda lang ang tiya sa iyo. Walang tigre dito. Kasalanan ng tiyahin. Masama ang tiyahin. Hindi dapat nagbibiro ang tiyahin kay Yuro. Walang tigre. Pero sabi ng lola, kung hindi makikinig si Yuro, kakainin siya ng tigre ng ama. Baka nagpasakit ng ulo si Yuro sa tiyahin. Kaya gusto rin ng tiyahin na ipagkain si Yuro sa tigre. Alam nilang hindi gusto si Xiaotu sa palasyo ng prinsipe. Pero hindi nila inakala na kahit isang utusan ay kayang apihin siya ng ganito. Si Xiao Jinyuan ay hindi lang isang masamang lalaki. Isa rin siyang irresponsableng ama. Hindi ka taka-taka kung bakit ikaw ang paborito ni tita. Walang tigre dito. Kahit meron, poprotektahan ka pa rin ni tita, Xiao Yuru. Tita, paano tayo babalik para tingnan ang akin? Gagawa si tita ng maliit na sasakyan para sa iyo. Tita, ang galing mo. 9,527, ayos lang. Bata, pumasok ka ba dito para umarte? Hindi, nag-makeup lang kami para mag-picture dito. Hindi kami aktor. Ganun pala iyon. Ang cute ng anak mo. Akala ko isa siyang batang artista. Ang ganda dito sa tiyahin. Mula ngayon, makakasama mo na ang tiyahin. Kapag nasanay ka na, hindi na ito magiging kakaiba. Mahal na emperador, ayon sa aking nakikita. Ito ay isang uri lamang ng ilusyon sa mundo. Oh, narinig ko mula sa mga mangangalakal na madalas maglakbay, na ang mga bahay sa tabi ng dagat ay minsang nagmumukhang mga palasyo at kastilyo. Para linlangin ang iba. Siguro ganoon din ang nangyayari sa kalangitan. Walang dapat ikatakot. Ah, ganoon pala. Kung hindi naman pala ito isang halimaw, Prinsipe Jing. Dapat mo nang ibalik si Yuru, ang batang babae. Para hindi mag-alala ang lahat ay. Oh, buti na lang sapat ang enerhiya. Para maipadala kayong ligtas. Bumalik na, congratulations sa host. Mayroon ka ng trabaho na maisahod na 1,000,000 bawat oras. Mag-live stream sa mga sinaunang tao ng modernong buhay. Walang limitasyon sa oras. Walang limitasyon sa nilalaman. Hebao, tatanggapin mo ba ang misyon na ito? Sakto, makakakuha tayo ng pera para sa pagpapalaki ng batang babae. Ah, hindi ba ito ang kakaibang pangyayari kahapon? Nga, kahapon pa nga nag-ingay ang korte, sinabing tuluyan nang nawala ang tiyan mo. Bakit ngayon bumalik na naman? Tingnan mo yung babaeng demonyo kahapon. Hello, kamusta kayo? Ako si Meng Qinghe. Hindi ninyo ako kilala. Pero baka narinig ninyo ang pangalan ng ate ko. Siya si Meng Qingyu. Dati siyang prinsesa ng Jingwangfu. Sabi niya, siya raw ang kapatid ng prinsesa ng Jingwang. Hindi ko pa narinig na may kapatid ang prinsesa ng Jingwang. Ang babaeng ito, naglakas loob magpanggap na kapatid ng prinsesa ng Jingwang. Nagbiro patungkol sa prinsesa ng Jing. Talagang napakabastos ng babaeng ito. Kamukha. Talagang sobrang kamukha. Noong araw, nakita ko ang prinsesa ng Meng. At ang dalaga sa telon ay halos 78% ang pagkakahawig sa kanya. Hindi kaya ang dalagang ito ay kapatid talaga ng prinsesa ng Meng. Yung batang babae na nakita ng lahat kahapon.
Siya ay anak ng kapatid kong babae. Ang pangalan niya ay Yuru. Sa hinaharap, magla-livestream ako ng buhay ni Yuru para sa lahat. Upang mas mapadali ang komunikasyon ng lahat. At dagdagan ang kasiyahan ng livestream. Nag-set up ako ng chat para sa livestream. Maaari kayong magtanong o magbigay ng mga suhestyon sa chat. Ano ba ang chat? Bakit may mga salita sa langit? Ito ba ay isa na namang masamang mahika? Ang trabaho na hinahanap ko ay nandyan din. Meng Qinghe, dadalhin mo ang aking anak na babae sa masamang lugar. Si Xiao Yuru ay anak ng aking kapatid na babae. Siya ay anak ng pamilyang Meng. Siyempre, ako ang dapat mag-alaga sa kanya. Si Yuru ay anak ni Zhao. Ako lang ang makapagbibigay sa kanya ng pinakamainam na buhay. Kung talagang para sa kapakanan ng kapatid mo. Para kay Yuru. Dapat mo siyang maayos na maibalik. Ilang taon na ang nakalipas. Patuloy na naghahanap ng katulad ni Meng Qingyu. At si Meng Qing ay sakto lang. Hindi ka karapat-dapat. Sa pinakamagandang buhay. Ang pinakamagandang buhay ay ang pinapahirapan siya araw-araw ng mga tao. Hindi ba siya nagugutom at malamig ang suot? Talagang nakakainis ang mga salita ng mga lalaki. Talagang nakakainis ang mga salita ng mga lalaki. Itong si Lin Xiangshu. Hindi mo ba sinabing ang langit na ito ay gawa ng hangin? Bakit lumitaw na naman? Hindi ba si Meng Wangni ay isang ulila? Paano siya nagkaroon ng kapatid na babae? Ang taong ito ay kinidnap pa ang munting prinsesa ng Jing Wangfu. Talagang napakatapang at walang takot. Malapit nang magising si Xiao Yuru. Kailangan kong ihanda agad ang almusal. Ay, wala nang gulay sa bahay. Mukhang tama ang sinabi ni Prinsipe Jing. Mas mabuti talagang sa palasyo palakihin si prinsesa. Hindi sa pagmamayabang pero ang maliit kong tindahan. Mas maganda pa kaysa sa bahay nila. Narinig ko na si Prinsesa Meng ay lumaki sa probinsya at medyo magulo. Walang galang, walang disiplina. Normal lang na walang pera ang pamilya ng kapatid niya. Hindi talaga naunawaan ng mga sinaunang tao ang mga modernong kaginhawahan. Ate, nasaan ka? Nasa anong lugar? Natatakot ako sa balahibo. Nandito si ate. Huwag kang matakot. Hindi maabot ni Yuru ang pinto. Hindi mahanap si ate. Lagi namang nandito si tita. Basta tawagin mo lang si tita, maririnig ka niya agad, Yuru. Totoo ba yan? Siyempre totoo. Ikaw ang pinakamamahal ni tita, Yuru. Sa tingin ko, dapat humingi ka na ng tawad kay Prinsipe Jing. Ibalik mo na si munting prinsesa. Kasi kahit isang katulong, hindi na kayang bilhin ang pamilya natin. Gaano pa kaya kabuti ang magagawa para sa batang prinsesa? Dati-rati, ang batang prinsesa ay napapaligiran ng mga alipin. Kung may malasakit si Prinsesa Meng sa langit, hindi niya patatawarin ang kasamaan ng babaeng ito. Ang batang prinsesa ay napakabata pa. Paano siya makakatakas sa kamay ng malupit na babaeng ito? Prinsipe King, magmadali at dalhin ang mga sundalo. Hulihin ang babaeng ito at iligtas ang batang prinsesa. Hindi talaga naiintindihan ng mga taong ito. Ang talagang nakakasama sa kanya ay ang iwan si Yuru sa Jing Wangfu. Anong gusto mong kainin sa agahan, Xiao Yuru? May isa lang tayong pangarap dito. At 2 mantika na hindi ko alam kung gaano nakatagal nandyan. Nakakabaliw na nagtatanong pa ng ganitong bagay. Kumain ka ba o gusto mo bang kumain? O may pagkain ba? Hahaha, talagang walang hiya. Alam lang ay lokohin ang mga bata. Gusto ni Yuru ng malaking meatbone. Pwede ba? Gusto ni Yuru ng malaking meatbone. Ay naku, malaking meatbone pa. Bodong prinsesa, sa bahay ng iyong tiyahin. May isang wilted na karot lang. Walang malaking baon ng karne. Talagang nagpapanggap na mayaman. Isang babae na walang kaibigan, kapangyarihan o impluensya. Nais na mag-isa na magpalaki ng isang bata. Ay talagang napakahirap na gawain. Kapag naranasan na nila ang hirap, syempre sila ihihingi ng tawad. Sabi ko na, mas mabuti talaga kung dito sa palasyo naninirahan ang batang prinsesa. Tama ka dyan. Lumaki sa layaw ang batang prinsesa. Paano niya kakayanin ang ganitong hirap? Ang bahay ng babaeng demonyo ay napakalaki at napakalinis. Puno pa ng jade ang sahig. Napakatalino at maalaga ni Prinsesa Meng. Pero ang kapatid ay napakawalang muwang. Talagang kawawa ang maliit na prinsesa. Sugal ako. Sa loob ng 2 araw, siguradong ibabalik ni Genji Meng ang maliit na prinsesa para humingi ng tawad. Basta't handa siyang bumalik at umamin ng pagkakamali. Ibibigay ko sa kanya ang isang pwesto sa palasyo. Diyos ko, hindi ba't sinabi na ang pamilya ng demonyang babae ay mahirap at hindi makabili ng bao? Paano nagkaroon ng ganitong bagay? Tita, ang lambot ng malaking upuan na ito. Ito ay sofa na pinili ni tita ng matagal. Komportable, di ba? Basta't gusto mo, ayos lang. Dito na magiging tahanan ni Xiao Yuru mula ngayon. Umupo ka hanggat gusto mo. Salamat sa pag-aalala ng lahat. Pero kayang bumili ng bao sa bahay namin. Ang mga bao dito ay napakasarap tingnan. Talagang napakatunay. Ito ay isang software mula sa bansa namin.
Maaari kang umorder ng iba't ibang bagay dito. Basta't mag-order at magbayad. Sa loob ng ilang minuto, may darating na magdadala. Xiao Yuru, gusto mo bang kumain ng iba pa? May kaunting yaman si tita. Pumili ka lang. Maraming pagkain dito kay tita. Kung gusto mo, tingnan mo lang ng mabuti. Pwede ko bang kainin lahat? Pwede mong kainin lahat. Basta kaya mong kainin. Bibilhan ka ni tita ng lahat. Talaga bang pwede itong mga bagay na ito kainin? Baka naman ang demonyang babae ay nagkukwento na naman ng kalokohan. Basta mag-order ka at ayusin ang bayad. May magdadala na sa pintuan. Talaga bang naniwala kayo? Baka naman ito ay isang panlilin lang sa mga bata. Anong kahanga-hanga sa batong ito? Paano siya makakabayad? May katwiran. Sabi ng lola ko. Ang mga magaganda ay pinakamagaling mangloko. Matigas ang bibig, ano? Ikaw ang matigas, ha? Kapag dumating na ang pagkain. Alam mo na ang totoo na ito ay galing sa lola. Totoong may naghatid ng almusal. Hindi ba't sinasabi ng demonyang babae na niloloko ang maliit na prinsesa? Narito ang iyong delivery. 9,527. Ito ang tao na sinasabi ni Meng Qinghe na nagdadala ng almusal. Sana hindi ito galing sa hindi kilalang pinagmulan. Kung walang pera, gumagamit ng pang-akit. Talagang nakakasuka. Tingnan mo. Kahit pera, hindi pa nababayaran. Tiyak na hindi malinis ang agahan. Isang dalagang hindi pa kasal. Ay naglakas loob na makipag-ugnayan sa isang lalaki. Talagang walang hiya. Yung binatang iyon, mukhang isang tapat na tao. Tiyak na nalinlang ng isang masamang babae. Ito ay mga bagay na binili ko gamit ang sarili kong pera. Yung batang lalaki kanina ay delivery rider. Hindi si Fu Muhao. Mas maging malinis sana ang mga bibig ng iba. Huwag magbato ng masasamang salita. Yung mga taong ito, nakabukas lang ang bibig para magpakalat ng chismis. Kung ginawa mo na. Huwag mong pigilan ang mga tao na magsalita. Kung hindi ka naniniwala, pumunta ka sa tre. Ano ang gusto nyo? Kailangan nyo pang magtiwala. Hindi ko papayagan ang sinuman na maging walang modo sa aking live stream. Kung magulo ang usapan, ididisable ko ang mga komento. Ikaw, masamang babae. Ano ang karapatan mong gawin ito? Dahil ako ang host. Ako ang may kontrol sa aking live stream. Sinasabi ko sa iyo, ang aking ama ay isang mataas na opisyal sa 3 antas. Kung ikaw ay may kaalaman, dapat mong alisin ang aking pagbabawal. Kung hindi, makikita mo ang mangyayari. Sinasabi ko, ako ang may kontrol sa aking live stream. Mag-ingat ka. Marunong ka bang gumamit ng chopsticks? Ang galing. Baby, gusto mo bang mamili kasama ang tita mo mamaya? Baliw ba ang babaeng ito? Hindi naman kumikita ng malaki ang isang babae. Ngayon, kailangan pang alagaan ang isang bata. Kailangan magtipid. Hindi tayo mga babae na katulad ng mga lalaki na pwedeng magpakita. Hindi madali ang kumita. Mas mabuti pang magtipid ka. Huwag kayong mag-alala. Sa mga nakaraang taon, madalas akong kumita ng extra. May kaunting pera pa ako. Isang dalagang malinis ang bulsa. Anong pinapakita mo, ha? Sadyang mapagmataas siya. Siya ay kayabangan. Walang pera pero gusto pang dalhin ang prinsesang maliit para mamili. Ano pa ang tawag dito kundi kayabangan? Talagang nakakatuwa ang asawa ng Prinsipe Jing. Kaya pa talagang lumabas para gumawa ng mga maliit na trabaho. Sabi ng ama ng bayan, nagbibiro ka. Si Meng Qinghe ay nagmula sa nayon. Hindi kasing mayaman ng mga dalaga sa kabisera. Siyempre, kailangan mong maghanap ng mga pagkakataon para sa sarili mo. Meng Qinghe, basta't handa kang ibalik si Yuru. Hindi kita pababayaan. Ikaw ay kapatid ng aking reyna, handa akong huwag na lang magalit sa iyo. Ikaw ay kapatid ng aking reyna, handa akong huwag na lang magalit sa iyo. Ganyan ba talaga ang ginawa niya sa kapatid? Nang unang dumating ang kapatid sa dakilang Xingguo, tumulong siya kay Prinsipe Xiao Jinglan. Matagumpay na naipanalo ang laban sa hangganan. Naitayan niya ang kanyang otoridad sa hukbo. Nakuha niya ang tiwala ng emperador. Sa huli, naging matagumpay siyang naipangalan bilang Prinsipe Jing. King Yu, kung hindi ikaw, siguradong hindi ako magkakaroon ngayon. Sa buhay na ito, ikaw lang ang aking pakakasalan. Tiyak na magiging mabuti siya sa iyo habang buhay. Pangalagaan ka ng lubos. Naligaw ang kapatid na babae sa mga mata ng lalaki. Isinuko ang pagkakataong umuwi. Pumili na manatili sa Daxingguo. Kasama si Xiao Jingyuan. Ngunit hindi nagtagal, 1 taon lamang. Nagbago na ang puso ni Xiao Jingyuan. Upang patatagin ang kanyang kapangyarihan sa korte. Pinakasalan niya ang anak na babae ng punong ministro. Sabi mo noon, ako lang ang pakakasalan mo. Ang lahat ng sinabi mong magiging mabuti ka sa akin ay peke. Nasaan ang iyong tapat na puso? Sobra na, Meng Qingyu. Nakapag-ayos ka na ba? Ibinigay ko na sa iyo ang posisyon ng prinsesa. Ano pa ang gusto mo? Isa kang ulila. Walang kapangyarihan at impluensya. Wala kang maitutulong sa akin. Hindi kita pinapabayaan kaya't mabuti na iyon. Bakit ka pa nandito at nag-aaway?
Nang maglaon, nasaktan ang kapatid ko sa mga lalaki. Nasaktan din ang kanyang katawan. Sa huli, nag-iwan siya ng isang anak na babae sa araw ng produksyon. At siya'y pumanaw. Tita, ito ang karwahe na makakagalaw kahit walang kabayo kahapon. Mas maganda ang sasakyan ni tita kaysa sa isa kahapon. Tita, maaari bang sumakay si Yuru sa karwahe para maglibang? Tulad ng ginawa kahapon. Siyempre, maaari. Si Xiao Yuru ay talagang isang malaking tanga. Narinig ko na lang na sumasakay ng karwahe para maglakbay. Wala akong narinig na sumasakay ng karwahe para mag-enjoy. Talagang pinapahiya niya ang ating tahanan, ang Wang Fu. Buti na lang at umalis na siya, kasama ang kanyang mahirap na tiyahin. Kung hindi, magiging katatawanan lang siya dito sa tahanan. Ayos lang, lahat tayo ay tao ng Wang Fu. Hindi dapat natin siya ginaganyan, si Yuru. Ito ay totoong buhay. Hindi ito isang pagsasaayos. Si Xiao Yuru ay talagang bobo. Siyempre, siya ang unang anak sa Wang Fu. Ngunit ang ama ay mas gusto ang kapatid na ito. Ngayon, ang tanga na iyon ay wala na. Kailangan pang magpadala ng maraming sundalo ang ama para hanapin siya. Bakit siya ang dapat mawala? Sumakay ka na. Dadaling ka ni tita para maglibang. Isa. Wow, gusto mo ba? Gusto mo, ang galing ni tita. Anak, mainit ba? Inilagay ni tita ang aircon sa 26 degrees. Kung malamig mamaya, tandaan mong sabihin kay tiya. Ang saya ni tiya. Ang lamig. Huwag mong gawin yan, baka magkasakit ka pa. Hintayin mong bumaba ang temperatura sa loob ng sasakyan. Sige na. Talaga bang makakapagpasaya ang metal na kahon na ito habang nagdadrive? Paano ba ito nakakasimula? Hindi ko pa kailanman nakita ang ganitong karwahe. Babaeng demonyo, maaari mo bang ibenta sa akin ang maliit na bagay na ito? Kahit anong halaga, okay lang. Babaeng demonyo, babaeng demonyo. Talagang walang modo. Ang taas ng gusali. Ang laki ng daan. Ang daming walang kabayo. Karamihan sa mga bahay ng mga engkanto ay nasa mundo ng mga Diyos, di ba? Bakit pa rin silang tinatawag na mga engkanto? Si Ginoong sigurado na isang Diyosa siya. Sa labas, kitang-kita na isang madilim na kahon na bakal. Bakit ang loob nito ay sobrang liwanag? At nakakakita pa nga mula sa loob ng mga bagay sa labas. Ang malaking upuan na ito ay mukhang sobrang komportable. Gusto ko sanang mahiga dito. Ang cute ng mga maliliit na bagay na ito. Saan mo ito binili? Gusto kong bumili ng isa. Maligayang panonood ng modernong live stream. Mas mabilis ang sasakyang ito kaysa sa karwahe. Kung may ganitong sasakyan ang anak ko, hindi na siya mag-aalala na walang mapapangasawa. Siguradong mababaliw ang mga dalaga sa kanya. Hahaha, Diyosa ng langit, Diyosa ng langit. Pakiusap, bigyan mo ako ng sasakyan. Maaari kong ipakasal ang aking anak sa iyo. O pwede ring ipakasal sa maliit na prinsesa. Sobrang labis na ito. Ano bang tingin niya sa iyo? At ano bang tingin niya kay Xiao Yuru? Kung hindi mo kayang ibigay, hindi ako mag-aasawa sa anak mo. Hindi rin ikakasal si Xiao Yuru sa anak mo. Nakita mo na ba? Ang dami ng tao. Tanging ako lang ang sinagot ng Diyosa. Siya ay maliit na prinsesa. Pinatay ang sariling ina. At hindi siya paborito. Ngunit ayos lang iyon. Basta't marami kang ibigay na dote. Handa si Dashu ang napakasalan siya. Paano siya nagkaroon ng lakas ng loob na sabihin ito? Kapag lumaki na si Xiaoyu, ang anak niya ay magiging isang matandang lalaki na. Talaga bang kaya niya? Hindi naman mawawalan si prinsesa sa pag-aasawa kay Dashuang. Ano ang plano? Ang ating Dashuang ay isang lalaki. Ano pa ang maaari niyang asamin? Isang babae na pumatay sa kanyang ina. Ngunit mahirap siyang mapangasawa. Kung mamimiss mo ang nayon na ito, wala nang tindahan na ganito. Para sa labis na paa ng iyong anak. Tama, tama, tama. Hindi pa kakasalan ni Xiaoyu si iyong anak. Dahil hindi siya karapat-dapat. Hindi karapat-dapat ang iyong anak. Alam mo rin yan. Si Yuru ay nakatira kasama ko ngayon. Ang modernong mundo ay nagbibigay sa kanya ng iba't ibang pagkakataon. Mataas na edukasyon. Sulong na teknolohiya. Kahit anong gusto niya. May sapat akong pera para suportahan. Na makamit niya ang sariling pangarap. Siya ay malaya. At nagniningning. Tanging hindi para maging asawa mo. Hindi ko alam kung ano ang klase ng anak mo. Pero gusto kong malaman. Anong lugar ang karapat-dapat sa atensyon ni Xiao Yuru? Saka, ang anak mo ay walang-wala, isang walang muwang na kabataan. Ano ang mayroon siya para maging katugma ng prinsesa ng Wang Fu? Patay na ba si Xiao Jinglan? Itong walang alam na babae mula sa nayon ay naglakas loob pang mangarap sa anak ng prinsipe. Sobrang tahasang pagsuway ito sa Jing Wang Fu.
Si Yuro, hindi ba siya masyadong nahihirapan sa Jing Wangfu? Sinasabi ng iyong kamahalan na nagbibiro ka. Mabuti ang lahat kay Yuro sa palasyo. Ito'y mga walang kabuluhang sinasabi ng isang simpleng babae. Ang kanyang buwanang gastusin sa pagkain ay ayon sa mga alituntunin ng prinsesa. Anong uri ng kataasan mayroon ang prinsesa? At ano namang katayuan mayroon ang iyong anak? Masyado siyang mapaghimagsik sa kanyang mga hinihingi. Sobrang kapal ng mukha. Gusto pang makuha ang sasakyan ng diyosa. Gusto pang pakasalan ang prinsesa. Talagang napaka-imposible. Ang anak niya, hindi nga makapagbigay ng karaniwang handog. Tapos mangarap pang makuha ang prinsesita. Sobrang nakakahiya. Kung ako lang ang may ganitong kapal ng mukha, naghahanap na akong magpakasal sa prinsesa. Hindi niyo alam kung gaano kahalaga ang mga lalaki. Sino ba ang ayaw? Kahit na ang maliit na prinsesa ay marangal. Ngunit siya ang pumatay sa kanyang sariling ina. Talagang mahirap siyang mapakasalan. Ako ay nagbibigay lamang sa kanya ng magandang pagkakataon. Isang mabuting intensyon. Kung ayaw mo, ayos lang. Bakit mo kailangang ipahiya ang iba? Si Ru ay anak ng tunay na Jade. Hindi pa panahon para sa iba na pumili para sa kanya. Sa hinaharap, ako ang magdedesisyon sa kanyang kasal. Hindi na kailangan ng payo mula sa iba. Utang na loob sa guro. Yesui, sa wakas ay may silbi rin itong Sixiao Jinyuan. Mas maganda dito kaysa sa pinakamatao na kalye sa kabisera. Tita, bibili ba tayo dito? Marami tayong bibilhin dito ngayon. Mukhang mahal ang mga bagay dito. Talaga bang mayaman ang diyosa para bilhan ang prinsesang ito ng mga bagay na ito? Bakit hindi mo ibigay sa akin ang iyong sasakyan? Babayaran kita. Walang magagawa ang babae. Mas mabuting huwag ka nang magpanggap na matapang. Sa hinaharap, kakailanganin mo pa ng malaking pera para sa pagpapalaki ng anak. Sino ang nagsabing hindi pwedeng kumita ang babae? Araw-araw akong nagtatrabaho sa bukirin. Ako ang nagtanim ng palay. Ako rin ang nag-ani nito. Kung hindi ako, matutulungan ang pamilya na hindi magutom. Araw-araw akong abala sa harap ng makina ng tela. At nakapag-ipon din ng maraming pera. Hindi lang mga lalaki ang kayang kumita at magtaguyod ng pamilya. Ngunit ito'y simpleng trabaho lamang. Paano ito maihahambing sa mga lalaki? Anong halaga ng pag-aani at paghahabi para kumita? Bumili ng kung ano ang gusto mo. Tita, ikaw ang magbabayad. Talaga bang ganon? Tita. Ayaw ni Yuro ng kahit ano. Ayaw ni Yuro kumain ng merienda. Paano pwedeng ayaw kumain ng merienda ang mga bata? Hindi ba ayaw ni Yuro kay tita? Gusto ni Yuro si tita. Kaya bakit hindi mo pinapayagan si tita na bumili ng merienda para sa'yo? Ako. Bakit? Ayaw ko sa tiya. O ayaw ko sa mga merienda. Walang ayaw sa tiya. Kaya lang mabuting bata. Hindi dapat humiling ng masyadong maraming bagay. Ganito ba ang sinabi ng mga tao sa palasyo sa iyo? Sinabi ito ng batang tagapaglingkod sa inyo sa bahay. O sinabi ito ng tagapangasiwang matanda. Hindi sila. Ibig sabihin si Liu Fei ang nagsabi sa iyo. Si Wang Ninyang ang nagsabi kay Yuru. Yuru, ang mga hindi nagmamahal sa iyo lang ang magsasabing masyado kang humihingi. Ang nagmamahal sa iyo, kahit ibigay pa ang buong mundo, hindi kanya pagsisisihan. Parang hindi pa rin sapat. At ikaw ang paborito ng tita. Naiintindihan mo ba? Talaga bang pwede ni Yuru na kunin ang mga ito? Pero baka masyado itong mahal. May pera pa ba si tita? Baka mas mabuting huwag na lang tayong bumili. Paano ba talaga nag-aalaga ng bata si Xiao Jinglan? Si Xiao Yu ay napakasensitibo at maunawain. Mayaman ang tiyahin basta kunin lang. Tama, dapat tayong mamili ng marami. Aba, ano ang gagawin natin? Baka magalit ang prinsipe sa akin dahil dito. Huwag kang mag-alala, mahal na reyna. Huwag kang magpapanik. Ikaw ang may bahay ng palasyo. Normal lang na magturo ka ng ilang bagay. Hindi niya lang naunawaan ang iyong mabuting intensyon. Kahit hindi man naniniwala ang prinsipe, wala tayong magagawa. Ako ang may bahay ng tahanan ng prinsipe. Hindi siya makakapagsalita. Hindi siya pwedeng gumawa ng ganyan. Hindi niya ako maaring sisihin. Sabi mo at ni Yuru, hindi dapat masyadong maraming bagay ang hilingin ng bata. Hindi po, mahal na prinsipe, nagkamali kayo ng intindi. Gusto ko lang siyang matutong maging responsable. Matutong magpatakbo ng bahay. Wala po akong ibang ibig sabihin. Yuru, kung gusto mong bumalik, ibibigay sa'yo ni Ama ang pinakamalaki at pinakamagandang kwarto. Bigyan ng live streaming access si Yuru. Tulungan siyang i-filter ang mga masamang komento ng maaga. CJ. Ate, ano itong mga bagay na ito? Sino itong maliit na ito? Tawag dito ay 00, siya ay mabuting kaibigan ng tita at ng iyong ina. Nagmumula kami sa live stream ng Daxingguo.
Makikita kami ng mga tao sa Daxinggo. Live stream. Alaynan. Live. Ito ay isang maliit na lihim. Hindi pwedeng sabihin ni Yuru ito sa kahit sino. Okay ba? Naiintindihan ni Yuru. Hello sa lahat. Nandito si Yuru. Huwag kang maging matigas, Yuru. Ang Wangfu ang tunay mong tahanan. Ito ang iyong sandalan. Ang pagmamahal ng isang walang kwentang lalaki ay mas mababa pa sa damo. Yuru, basta't bumalik ka. Maari mong makuha ang lahat. Ngunit kung mananatili ka roon, kahit gaano pa ito kaganda, isa lang siyang ulilang may kaunting pera. Kailangan ng mahal kong tiyahin na magsulat ng ilang bagay. Pwede bang pumunta ka sa ikalawang palapag at kunin ang ballpen at kwaderno para sa tiyahin? Okay ba? Hindi ka makikita ni Yuru sa iyong ginagawa. Anong ibig mong sabihin? Kasama ko na si Yuru sa buhay ngayon. May karapatan akong protektahan siya. Ang nagprotekta kay Conben Wang ay ang kanyang ama. At ikaw ay isa lamang tiyahin. Kinuha mo siya. At pinilit na alisin ang kanyang pagkakakilanlan bilang prinsesa. Dapat ikaw ang pinakadapat niyang pag-ingatan. Xiao Jinyuan, tanungin mo ang iyong konsensya. Si Xiao Yuru ay nasa palasyo. Naranasan mo na ba ang trato na dapat sa isang prinsesa? Kung talagang gusto ka niya, bakit hindi ko kailanman narinig na binanggit ka niya? Hindi iyan possible. Pinakamahal ako ni Yuru. Paano niya hindi nabanggit ang pangalan ko? Siguradong may ginawa kang kalokohan, kaya hindi na maalala ni Yuru ang tungkol sa akin. Ayaw mo talagang sumuko, ano? Sige, tingnan natin. Talaga bang gusto ka ni Xiaoyu? Ano kaya ang magiging reaksyon ng prinsipe kapag nalaman niyang ayaw sa kanya ng batang iyon? Ano kaya ang mangyayari? Para kay Tia. Mabait. Mahal na Tia, may gusto akong itanong sa iyo. Baby, may gusto ka bang tao sa palasyo ng prinsipe? Hindi ko dapat tinanong ito para lang mapahiya si Xiao Jinyuan. Baby, kung ayaw mong sagutin, huwag mo na lang sagutin. Kasalanan ko ito, maliit na tiyahin. Kung ayaw mo nang pag-usapan ang palasyo ng prinsipe, hindi ko na ito babanggitin sa hinaharap. Meng Qinghe, ikaw ba ay nagmumungkahi kay Yuru? Walang problema, maaari namang banggitin ang tita. Walang problema, Yuru. Talagang walang problema. Kung ayaw mo, wag na lang nating pag-usapan ito. Kasalanan ng tita. Bigla na lang itong nabanggit. Walang ayaw. Wala lang talagang taong gusto ko dito sa palasyo ng prinsipe. Yuru, hindi ba't ikaw ang pinakagusto mo si ama? Bakit wala kang nagugustuhan? Simula ngayon, hinding-hindi ko na. Pahihintulutan si Xiao Yuru na maalala pa ang buhay sa palasyo ng prinsipe. Ha. Prinsipe, nakita mo ba? Kahit na mahalaga sa'yo, anong magagawa mo? Ang cute na ito ay hindi man lang naisip ka. Naranasan mo bang malungkot? Naranasan mo bang magsisi? Kumusta na? Huwag kang mag-alala, Inang Reyna. Sa pagkakataong ito, hindi na tayo magiging tanga at malulugi. Huwag kang mag-alala, Inang Reyna. Susundin ko ang iyong utos. Naghanap ako ng mga taong magaling magsalita at mabilis mag-isip. Pinapagawa ko sa kanila na guluhin ang katotohanan sa mga komento. Sinadya nilang pukawin ang pagdududa ng mga tao laban sa kanya. Maganda ang ginawa nila. Ipagpatuloy ang pagbabantay. Hintayin ang tamang pagkakataon. Ako mismo ang kikilos. Tiyak na ako ang magiging kaawa-awang madrasta na pinagkaisahan. Sa oras na iyon, tiyak na muling pagkakatiwalaan ng prinsipe ang aking palasyo. Maaari kong gamitin ang pagkakasala ng prinsipe upang patatagin ang aking posisyon sa palasyo. Mahal, 3 taon ka na ngayon. Maaari ka nang pumasok sa paaralan. Pumasok sa paaralan. Pumasok sa paaralan. Kapag nakapasok ka na sa kindergarten, makikilala na ang maraming bata. Hindi ba ako pwedeng hindi makipagkaibigan? Sapat na sa akin ang tiyak ko. Baka pagtawanan lang nila ako. Isang batang walang ina. Mukhang naaalala na naman ng batang ito ang masamang bagay. Bakit? Si Xiaoru ay napaka-cute at maganda. Maraming tao ang tiyak na gustong makipagkaibigan sa iyo. Hindi ba gusto ni Xiaoyu na makipagkaibigan? Hindi. Gusto ni Guru na makipagkaibigan. Ayos lang iyon. Maraming mga bata sa kindergarten. Siguradong makakapaglaro ka ng mabuti kasama nila. Natatakot si Yuru na hindi siya makakakuha ng mga kaibigan. Si Yuru ay may isang kaibigan na kuneho lamang dati. Yuru, halika at maging kaibigan ko. Dadalahin kita sa pangangaso. Magiging kaibigan kita. Cousin Ling Rui. Mabuti na lang at may isip ka. Ako at si Yushan. Magiging kaibigan tayo. Mahal, hintayin mong maayos ang mga bagay sa kindergarten. Dapat marami pang natitirang bakasyon. Pwede kang dalhin ang tiyahin mo para maglakad-lakad. CJ. Ang anghel.
Ang maliit na prinsesa ay napakabata pa. Mas mabuti pang huwag siyang dalhin sa labas. Tama, iba pa rin ang mga bata sa mga matatanda. Hindi kakayanin ng bata ang pagod at hirap ng paglalakbay. Sa tingin ko, hindi rin mabuti ang tiyahin ng munting prinsesa. Wala pang isang buwan. Lumabas na ang tunay niyang ugali. Si Prinsesa Lee ay nagsalita lang ng ilang salita. Pero ang Diyosa, talagang pinahirapan siya. Kawawa talaga ang munting prinsesa. Umalis na siya sa palasyo, pero pinapahirapan pa rin siya ng sarili niyang tiyahin. Sa ganitong paraan. Noong una, ganito ang pagtrato ni Prinsesa Lee sa munting prinsesa. Hindi naman maituturing na pang-aabuso. Ito ay mga sundalong dagat. Alaynan. Medyo hindi ito maganda. Ito ang kagamitan na makalipad sa ating bansa. Isang oras ay makakalipad ng higit sa 1,000 kilometro. Talaga bang kayang dalhin ng malaking ibong ito ang tao sa langit? Ito ang mensahe ng emperador. Emperador. Maaari siyang ituring na isang matalinong pinuno. Nakakuha ng ilang biyaya mula sa emperador ang iyong kapatid na babae sa Daxing. Mahal na emperador. Mukhang magulo ang malaking ibong ito. Paano mo madadala ang tao na lumipad sa langit? Majestang, napaka-advance na ng teknolohiya ngayon. Walang imposible ngayon. Kung ayaw mong maniwala, tingnan mo na lang mamaya. Yuru. Lolo Emperor. Natakot ka ba sa akin? Anong nangyari kapag ayaw mo, hindi mo ako papansinin? Bakit ayaw mo sa akin? Ayaw mo sa akin. Kaya't ayaw ko rin sa iyo. Oh, bakit? Bakit ayaw mo sa akin? Sa handaan sa palasyo, lahat ng tao sa Jingwangfu ay naimbitahan. Bakit hindi naimbitahan si Yuru? Yuru, bakit ka magmamahal sa isang taong hindi ka naman mahal? Ano ang nangyayari? Bakit hindi natanggap ni Prinsesa Yuru ang imbitasyon sa salu-salo? Mahal na hari, ang salu-salo ay inihanda para sa reyna. Ang imbitasyon ay inorganisa ng panig ng reyna. Isang handaan lang naman iyan. Kapag bumalik ka na, ako ang maghahanda para sa'yo. Hindi ko naman gusto iyon. Magaling ang ginawa mo. Ang bastos ni Yuru. Hindi ba galit si tita kay Yuru? Si Yuru ay nakakainis na bata. Baby, wala kang pagkakamali. Hindi lang wala kang pagkakamali, kundi dapat ka pang purihin ang tita mo. Purihin. Tama, purihin. Dahil sinabi mo ang iyong saloobin. Ipinapakita nito na mahalaga sa iyo ang iyong nararamdaman. At alam mong pahalagahan ang sarili mong bata. Walang mali kay Yuru, di ba? Mabuti ang ginawa ni Yuru. Masaya ang tita. Si Xiao Yuru ay matapang na nagsabi ng kanyang hindi gusto. Palagi kang pwedeng magpakawalang ingat sa harap ng tita. Pumunta ka at ipaalam kay Xiao Jingyuan na ayusin ang kanyang mga bagay-bahay. Li Shai. Inaasahan namin ang iyong pag-akyat sa eroplano. Pag-upo sa trono. Matapang na demonyo. Bakit siya'y nagtatangkang agawin ang trono? Dapat talagang puksain ang ganitong demonyo, His Majesty. Dapat talagang puksain ang angkan ng Zhu. Tama, kailangan ko ng umakyat. Si Xiao Yurong ay kailangan ding umakyat. Paalam. Walang mas kasing cute kay Yuru, baby. May pagkaarte ng matatanda. Anong pakialam mo? Talagang sinasamantala niya na hindi siya kayang saktan ng iba. Hindi niya pinapalampas ang kahit anong pagkakataon para manginis. Tita. At sa kabahay. Hello, ako ang tour guide ninyo sa trip na ito, si Anzi. Anyu. Ikaw ay isang sexy na inang ipis. Dati akong tinatawag na Momo Dakilang Hari. Ang sexy na inang ipis ay palihim na pinalitan ng kapatid ko. Sige na, inang ipis. Sige na, Momo Dakilang Hari. Kaya't sa mga susunod na araw, pasensya na sa abala mo. Maraming salamat sa pag-aalaga, Ginoong Momo. Sige, Ginoong Momo, sisiguraduhin kong matatapos ang gawain. Narito na. Narito na. Ako ang nakatatandang kapatid ni An. Ang may-ari ng bahay pahingahan na ito ay si Anxu. Ang pangalan ko ay Meng Qinghe. Ito ang aking pamangkin na babae. Yuru. Kamusta? Ako si Yuru. Kamusta, maliit na Yuru? Maaari mo akong tawaging Sweksu. Magsasama na tayo bilang magkaibigan mula ngayon. Sige, handa akong maging mabuting kaibigan mo. Ako na ang bahala sa pagkain ngayon. Paano naman iyon? Hindi pwede. Huwag ka nang mahiya sa akin. Matagal na akong hindi nakakakita ng ganitong kaakit-akit na dalaga. Isipin mo na lang na ako ang nagbayad para sa kanya, pwede ba? Sanay na kami ng asawa ko sa kalayaan. Kaya noong una, hindi talaga namin planong magkaanak. Maraming tao ang hindi nakakaintindi sa amin. Maraming tao ang tiyak na magiging pagsisihan natin sa hinaharap. Ngunit sa kalaunan, nagdesisyon kaming magbuntis.
At ang mga taong iyon ay nagbiro sa amin. Na sinabing kung magbubuntis din naman kami. Bakit hindi kami nagbuntis noon pa? Sinasabi nila, nagsisisi na ba kayo ngayon? Ngunit sa totoo lang, hindi kami kailanman nagsisi. Ang pagkakaroon ng anak ay isang karanasan para sa amin. Hindi ito isang obligasyong dapat tapusin. May kakayahan at pera kami. Kung gusto naming magkaanak kami. Kung ayaw, hindi kami mag-aanak. Ang kwento ni Xwexu ay nagsasabi rin kay Yuru kung ano ang isang napakahalagang bagay. Paano magiging maayos ang isang babae kung wala siyang anak? Hindi lamang ikaw ay magiging target ng galit ng iyong biyenan, kundi pati na rin ang mga puna ng iba. At maaari mo ring mawala ang pagmamahal ng iyong asawa. Masyadong mapaghimagsik ang mga babae. At nagiging disadvantage ito sa kanilang pamilya. Anak, ano man ang piliin mo sa hinaharap. Karapatan mo yan. Hindi mo kailangang mabuhay para sa iba. Maaari kang magkaanak. O hindi magkaanak, naiintindihan mo ba? Ang Diyosa ay nag-imbento. Paano naman hindi magkaanak ang isang babae? Ano ang silbi ng isang babae kung hindi siya magkaanak? Alam ko nang mabuti ang aking ginagawa. Sabi ko na. Si Xiao Yururu ay makakakuha ng pinakamahusay na edukasyon sa modernong panahon. Pwede siyang hindi magkaanak. Pero para sa mga babae, ang mag-asikaso ng asawa at magpalaki ng anak ang tunay na hantungan. Pwede rin siyang hindi magpakasal. Bakit? Xiao Yuru. Kahit hindi mag-asawa at hindi magkaanak, pwede pa rin siyang mabuhay ng maayos. Kaya niyang buhayin ang sarili niya. Hindi sa pamamagitan ng pag-asa sa iba para mabuhay. Sa kabuuan, ang mundo ay nagbibigay sa mga babae ng hindi lamang sa kakayahang manganak. Tumingin dito at ngumiti. Ito ay kamera, na kayang kunan ng larawan ang tao at itala ang buhay. Parang pagdidibuho sa tao. Yitset, ganito lang siguro iyon. Ang Diyosa at si Xiao Jun ay may mga pangangailangan. Maaari akong gumawa ng isang libreng likha para sa inyo. CJ, kapag umabot na ang puntos ng live stream sa isang tiyak na antas, maaaring ipadala ang mga bagay mula sa Daxing. Napakabuti. Salamat kung magkakaroon ng pagkakataon. Sasagutin ko ang isang tanong mo sa abot ng aking makakaya. Maaari mo bang sagutin ang isang tanong ko, Diyosa? Sige, anong gusto mong itanong? Hibao. Hinahanap ka ng matanda. Ano ang kailangan? Nasa kasiyahan siya ngayon. Wala akong oras para makipag-usap sa iyo. Kapatid na prinsipe. Ang kapatid ng iyong mabait na prinsesa ay talagang magaling. Pati ang ama ng hari ay hindi niya iginagalang. Kung wala kang magawa, bumalik ka na lang sa bahay at ayusin ang mga problema sa likod ng bahay. Dahil pumayag kang sagutin ang isang tanong ni Gao Painter. Bakit hindi mo kayang sagutin ang isang tanong ko? Isa lang ba talaga? Kung nais mo, Diyosa ng Langit, ipinapakita sa atin ang mga paraan ng paggawa ng modernong sasakyan at eroplano. Sabihin mo sa amin, na handa ang aming buwan ng bituin na mag-alok sa iyo ng 100 kahon ng mga hiyas. Pumunta ka at dalhin ang mataas na pintor sa palasyo upang manatili ng kaunti. Kung sa tingin mo ay hindi sapat, maaari tayong magdagdag pa. Basta't mayroon tayo. Hindi kami magdadalawang isip. Hindi rin siya magiging katulad ng isang prinsipe mula sa Daxing, na pinahirapan pa ang sariling anak na babae. Sa tingin ko, mas mabuti pang ikasal si Yuer sa akin noon. Ito ay tungkol sa aking pamilya. Mukhang masyado kang nakikialam. Kung ikinasal si Yuer sa akin noon, tiyak na hindi siya aalis ng maaga. Ikaw ang nagpasakit sa kanya. Xiao Jinyuan, hindi ka karapat-dapat sa kanya. Amang hari. Yuru, ito ang nakita niyang nabuhay. Yuru, nasaan ang iyong asal? Nawala na ba ang iyong asal sa tiyan ng aso? Bakit ka nagagalit? May lakas ka bang magalit kay Xiao Yuru? Wala ka namang kakayahang ayusin ang mga gulo sa likuran. Ngayon mo lang naisipang alalahanin ang anak mong babae, huli na. Yuru, galit ka pa rin ba kay ama? Makipag-usap ka kay ama. Maayos ba ang buhay mo? Hindi ako galit kay ama. Pero ngayon, kasama ko na si tita at doon na ako nakatira. May tita na ako. Hindi ko na kailangan ang huli mong pagmamahal bilang ama. Huwag magbiro si Yuru sa kanyang ama. May mga biro na hindi nakakatawa. Yuru, kung mag-aayos ka ngayon, maaaring patawarin ka ng iyong ama. Maaari ka pang bumalik sa palasyo. Bilang iyong mahal na prinsesa, Xiao Jinyuan, sinabi ko na. Si Yuru ay hindi na babalik sa Daxing. Hindi mo tinanong ang opinyon ni Xiao Yuru. Siya ang aking anak na babae. Hindi mo siya maaaring pagdesisyonan. Nakakatuwa ba? Yuru. Nais ng iyong ama na bigyan mo siya ng isa pang pagkakataon. Tiyak na magiging mabuti siya sa iyo. Bibig ng lalaki. Sinungaling na multo. Kung talagang mabuting tao si Xiao Jinyuan. Hindi sana namatay si Yuer.
At hindi rin sana umalis si Xiao Yuro ng ganoon kadali. Lokohin mo na lang ang iba. Huwag mo ring lokohin ang sarili mo. Bakit, mahal? May gusto ka bang sabihin kay tita? Lahat ng ito ay kasalanan ni Xiao Jinyuan na iyon. Anak, anumang bagay, maaari mong sabihin kay tiya. Tia, Jay said, hindi mo ba ipapadala si Yuru? Bakit mo nasabi iyon? Bakit kailangang ipadala ka ni tiya? Ngunit maraming tao ang nagsasabi na dapat bumalik si Yuru sa Wangfu. At si Yuru, ano ang gagawin niya? Gusto bang bumalik si Yuru? Alaynan. Maaari ba silang saktan ka? Maaari ba silang dumating sa makabagong panahon at agawin ka mula sa bahay? Ayos at listen. E di ayos na iyon. Wala silang magagawa. Ang tita mo ay pamilya mo. Dahil dinala ka ng tita mo mula sa palasyo. Hindi na kita papayagang bumalik. Kuya at ate, gusto niyo bang bumili ng kwintas? Ito ay gawa namin mismo ng kamay o. Babe, ikaw ang aming buhay na patunay. Basta't masaya ka, okay na iyon. Hindi mahalaga ang presyo. Naiintindihan ko. Talagang cute ka. Bumuhos ka pa sa ganitong bagay na nagpapakita ng sarili. Talagang pinapahiya mo ang ating pamilya. Xiao Yuru. Kung ikaw at ang iyong tiyahin ay walang pera para kumain. Maawa ang prinsipe sa inyo. Bibigay ako sa inyo ng kaunting pera. Hindi mahirap ang aking tiyahin. Hindi lang tayo makakapaglakbay saan man, kundi makakakain din ng masasarap na pagkain. Naiinggit ka sa akin. Kaya mo na sasabi yan. Xiao Kixiang. Ikaw ang walang modo at nakakainis na tao. Kasing nakakainis mo ang Prinsesa Li. Itong maliit na cute. Noong una, dapat siyang naayos pagpasok sa mansyon. Inang, walang sinuman ang magkakagusto sa'yo, isang pabigat. Ang iyong tiyahin ay ngayoy umaasa na lamang sa pagtitinda para buhayin ka. Balang araw, hindi ka na niya gugustuhin. Walang sinuman ang magkakagusto sa'yo, isang pabigat. Ang iyong ina. Kailangan mong alagaan ako, wag mo akong iwan. Kailangan mong alagaan ako, wag mo akong iwan, ako ay paborito ng tita ko, hindi kita iiwan. Hindi kita iiwan. Balang araw, hindi ako iiwan ng tita ko, hindi kita iiwan. Balang araw, hindi kita iiwan. Hindi ako iiwan ng tita ko. Siya o Kixiang, ako ang kapatid mong babae. Ngunit paulit-ulit mo akong pinahirapan. Walang pagmamahal sa puso. Palagi kang nag-aasal na parang ikaw ang prinsipe. Ngunit sa katotohanan, ako ang tunay na panganay na anak na babae ng puok na ito. Mula nang ako'y isilang, tinanggap ko na ang pagkilala. At sa inyong tahanan, may 2 lalaki. Hindi ka tiyak na magiging tagapagmana. Siya ay kasing sama ng kanyang yumaong ina. Dapat sana hindi ako naging maawain. Dapat sana hindi ako nagpakita ng kahinaan. Xiao Yuru, nakalimutan mo ba? Dati, paano ka nagmamakaawa sa harap ko? Sa hinaharap, ang titulo ng prinsipe ay magiging akin din. Huwag mong isipin na makukuha mo ang huwei. Umalis ka. Patahimikin ang batang prinsipe. Ano bang klaseng mga alipin ang nasa tabi ng prinsipe? Wala man lang ni isa na pumigil sa kanya. Prinsipe, huwag mo na pong sabihin. Sinasabi mo bang bayaran? Kayo rin ay nakatuon kay Xiao Yuru, ang cute na iyon. Hindi ko kayang gawin iyon. Ito ay mula sa kalooban ng prinsesa. Paano ito magiging kalooban ng aking ina? Nagsisinungaling ka ba? Hindi. Walang paraan na gagawin ko iyon. Tumahimik ka na. Si. Nandito. Pumunta ka sa bakuran ng prinsesa. Sinasabi niyo bang hindi magkakaroon ng problema si Prinsesa Li sa pagkakataong ito? Ang prinsipe at prinsesa ay nagdarasal. Ang pagdarasal ng prinsesa ay hindi sa harap ng badha, dahil alam niyang wala siyang karapatan. Bakit sinabi mo iyon, prinsipe? Liwanwan bilang asawa ng prinsipe. Paano ka nagpakita ng ganitong hindi kaaya-ayang asal? O baka ganito talaga ang turo sa inyo sa bahay ng punong ministro? Ikaw, Ginoo, ganito mo ba ako pinapahiya? Hindi ka ba natatakot na ang aking ama ay ipagtanggol ako? Paano naman ipagtatanggol ka ni Minister Lee? Hindi ba ako pwedeng ipaglaban ang aking anak na babae? Liwanwan, palagi kitang pinapabayaan.
Ngunit ganito mo ako tinatrato sa aking anak na babae. Ikaw, isang babaeng may pusong makamandag. Hindi mo ako pwedeng ganyanin. May suporta ako mula sa tahanan ng punong ministro. Ienwe, tanga. Sa tingin mo, talagang gagawin ni Lixiangxiang ang lahat para sa iyo. Makakalaban mo ba ako? Wala ka ng ibang liwanwan pagkatapos ko. Hindi. Hindi mo ako pwedeng tratuhin ng ganyan. Sabi mo dati ako ang paborito mong babae. Sabi mo, ang makasama ako ang pinakakomportable. Ako ang ina ni Xiang-er. Hindi mo ako pwedeng tratuhin ng ganyan. Dahil ba sa kanya? Dahil ba kay Meng Qingyu? Dahil sa kanya, kaya mo ako ginaganyan. Saan ba ako mali? Bakit hindi ko siya makuha? Si Xiao Jinyuan, malinaw na ako ang unang nag-amin sa'yo tungkol sa kanya. Hindi ka karapat-dapat na banggitin siya. Puntahan mo at kunin si Xiao Shiziking. Ginoo. Si Xiang-er ay bata pa. Pakiusap, pakawalan mo siya. Maliit na prinsipe. May kalinawan ang Ginoo. Hinahanap ako ng aking ama. Gagawin kong mas masakit ang buhay niyo kaysa sa kamatayan. Ama! Ama Yu! Ama! Ama! Huwag mo na akong tawaging ama. Wala akong anak na kasing sama mo. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Hindi ba't si Xiang-er ang paborito ninyo? Kaya ganyan mo ako pinasasalamatan sa pagmamahal ng hari. Xiao Qixiang. Xiao Qixiang. Mula ngayon, ang prinsesa ay hindi makakalabas ng bahay sa loob ng 6 na buwan. Ang ibang mga gawain sa bahay ay pamamahalaan ni Aunt Shen. Hindi mo ako pwedeng tratuhin ng ganyan. Hindi ba mahilig ang prinsesa sa pagdarasal? Kaya't bibigyan kita ng pagkakataong ito. Hindi maganda ang kalusugan ni Xiaoyu. Isusulat mo na lang ang sutra ng 10 beses para sa kanya. Bata pa si Xiang-er. Lahat ng ito ay kasalanan ko. Pakiusap, wag mo siyang parusahan. Isa pa siyang bata. Pakiusap. Bata pa siya. Mas matanda siya ng kalahating taon kay Yuru. Bata pa siya. Hindi na ba matanda si Yuru? Nang ginawa mo ang mga bagay na ito, bakit hindi mo naisip na bata pa si Yuru? Hanapin ang mga taong nanakit sa maliit na prinsesa sa mga nakaraang taon. At parusahan sila ng mabigat. Yuru, patawarin mo ang ama mo. Saa? Masarap. Anong nangyari, baby? Baka dahil sa sobrang paggamit ng aircon kahapon kaya ka nagkasipon. Hindi po ako sipon, Yuru. Hindi ko alam kung bakit ako bumabahing. Tita, pwede bang huwag mong patayin ang aircon sa gabi? Ayos, ito ay para sa ating si Yuru. Gantimpala sa kanyang tapang na labanan ang mga nambubuli. Hindi ba masyadong matigas si Yuru, tita? Hindi ba siya masyadong hindi tulad ng isang babae? Siyempre hindi, ang mga babae ay maaaring maging matatag. Maaari silang maging anumang anyo. Tita, hindi mo ba sinabi sa kanya na siya ang paborito mo? Siya ang pinakamahalagang tao sa mundo para kay tita. Alaynan, kaya anuman ang mangyari. Hindi naman ikinagagalit ni tita si Xiaoyuru. At masaya si tita. Dahil matapang na ipinagtanggol ni Xiaoyuru ang kanyang sarili. Hebaw! Kamakailan, mukhang may napansin ang pangunahing sistema na hindi tama sa akin. Kung mahuli man ako na dinala si Xiaoyuru pabalik sa modernong panahon. Tiyak na parurusahan ako. At hindi rin basta-basta makakapaglakbay ang mga tao mula sa maliit na mundo. Ang ibig mong sabihin, kung mahuli ang tungkol kay Xiaoyuru, malamang ay ibabalik siya sa Daxing, tama ba? Sa panahong iyon, babalik siya sa Jingwangfu, yung nakakapanghina na lugar. Ano ang dapat kong gawin para manatili si Xiaoyuru? Hindi ka ba galit sa akin? Bakit naman ako magagalit sa iyo? Kung hindi mo ako hinanap. Hanggang ngayon, nahihirapan pa rin si Xiaoyuru sa palasyo. Hebao, ang bait mo talaga. Ikaw talaga ang pinakamabait na host na nakilala ko. Hindi yata. Hindi mo ba sinabing ang pinakamabait na host na nakita mo ay ang ate ko? Hihi! Mga puntos. Ang mga puntos ay nabubuo mula sa kasikatan at donasyon sa live stream room. At ang mga puntos na ito ay makakatulong sa akin na maibalik ang aking enerhiya. Para makapag-level up ulit. Basta makapag-level up ako. Makakakuha ako ng mga reward mula sa sponsor. Maaaring ipagpalit para sa isang bag ng mga hangarin. Na magpapahintulot kay Xiaoyuru na manatili sa modernong panahon magpakailanman. Ang bag ng hangarin ay mahalaga, at ang pagbibigay ay makapagpapahintulot kay Xiaoyuru na manatili sa modernong panahon magpakailanman. Kapag naisaayos na ang pagbibigay mula sa 4 na bansa, tiyak na tataas ang iyong mga puntos. Gaano karaming puntos ang kailangan para ipagpalit ang bag ng hangarin na ito? Ang mga puntos na kinakailangan para sa bag ng hangarin na ito ay
5 milyon. Gaano karami? Ilang puntos ang sinasabi mo? 5 milyon. 6 Yaoki. Nakalive ako ng 2 buwan at nakakuha lang ng 1,500 puntos. Walang anuman. Walang anuman. Basta't may mga donasyon sa livestream. Tataas ang mga puntos ng mabilis. Ano ba itong bagay na ito? Singsing ng pagbaligtad ng oras. Minsan gumagana, minsan hindi. Gusto mo bang magkaroon ng ganitong bagay? Sa ganitong paraan, maari na bang magkaroon tayo ng parehong kakayahan? Kailangan nito ng 1,000,000 puntos. Hindi pa sigurado kung magagamit. Tama ka rin. Kailangan talagang magsikap. Si Xiaoqi at ang iba ay parang mga langgam na nasa iisang lubid. Di ba? Hindi mo naman balak magdawit ng ibang tao, di ba? Tungkol sa live streaming na iyon, hindi ba't malapit nang magpadala ng malaking hukbo? Pero, paano kung yung mga bagay na iyon? Pakiramdam ko, sobrang nagmamadali si Hebao. Dahil sa singsing na iyon, hindi bobo ang mga emperador ng 4 na bansa ng Hebao. Kapag nalaman nila ang pakay mo, kaya kailangan nating tapusin agad ito. Mga mahal, ang guro ninyo. May nabanggit ba sa inyo kamakailan tungkol sa hukbo? Nabanggit niya. Sabi pa ng guro namin, na sa pagkakataong ito ng hukbo, maraming sandata na hindi pa ipinapakita ang lalabas. Ipapakita rin sa amin. Maharlika, maharlika. Anong ingay ito? Wala na bang kaunting disiplina? Ang Diyosa at ang munting prinsesa ay nag-uusap tungkol sa mga bagay ng hukbo. Ano? Totoo ba ang sinasabi mo? Siyempre. Gusto bang makita ni Yuru ang mga sundalo? Gusto. Pero, may mga bagay na dapat makita. Kung gusto ng bata, hayaan mo siyang makita. Sinuportahan ko ang sinabi kanina. Pero pinapapunta ng direktor si Yuru sa audition sa weekend. Ilan lang namang mga palabas yan. Walang masyadong magandang papel. Tama, wala namang kasing mas mahalaga kaysa sa sundalo. Pero kung hindi tayo mag-artista, hindi tayo makakakain. Tiyan naaalala ko na may kaunti kang yaman, di ba? Tiyan ayaw mo bang ipakita sa amin ang bata? Cheyenne please. Anong tinitingin-tingin mo? Bakit hindi ka pa lumalapit at nag-aamo, bilisan mo? Pero mahalaga ang pag-unlad ng mga bata. Kung mamimiss natin ang pagkakataong ito. Sa susunod, wala nang direktor na hihirang kay Xiao Yuru na umarte. Hindi ba't kayo ang nagbayad para kay Xiao Yuru na umarte? Nagbayad. Nagbayad. Basta makapanood ng Bing. Basta may bayad, okay na. Sinasabi niyo namang madali lang. Paano kayo magbabayad? Basta't handa kang dalhin ang prinsesang si Jun upang makita ang sundalo. Handa akong bigyan ka ng 100 leang na ginto. Kami ay mga sundalo ng pamilya Xiao mula sa Hilagang Dako. Handa kaming magbigay ng 1,000 leang na ginto. Ah, hindi. 5,000 leang na ginto. Ito ay isang magandang kasunduan. Yes, Seth, pag-iisipan ko ito. Ano bang dapat isipin dito? Isipin mo na lang na binili namin ang araw na ito mula sa inyo. Hindi ba't okay na iyon? Gusto rin ni Tita Yuru na makapanood. Pwede bang manood si Yuru? Yuru, pakiusap, hikbi mo ang iyong tita para sa emperador. Siguradong hindi nakita ng munting prinsesa ang mga gawa ng emperador. Kaya siya ganyan. Siguradong hindi gusto kayo. Papasukin si Xiao Jinyuan sa palasyo. Bituin ng langit. Tingnan mo, nagsalita na ang kanyang kamahalan. Sumang-ayon ka na. Siya ang lolo ng maliit na prinsesa. Sige na. Mukhang may nakasulat na salita sa itaas. At may mga disenyo. Mga bulaklak, puso at laruan. Mukhang maaari na tayong magbigay ng tip sa Diyosa. Magbigay ng tip kay Yao. Ano ang sinasabi niyo tungkol sa pagbabayad? Ah, nakita ko na. Mukhang may bagong tampok ang live streaming system. Bakit hindi ma-off ang screen? Mahal kong host, naka-activate na ang iyong live streaming at tipping feature. Maaaring magbigay ng tip ang mga manonood sa iyo. Salamat kay Lady Lin mula sa Beijing sa iyong tip. Natanggap na ng host ang tip. Salamat kay Miss Lu mula sa Jiangnan sa iyong tip. Salamat kay Lady Xiao mula sa Biling sa iyong tip. I see. Kunin mo mula sa treasury ang mga alahas mula sa silangang huguon na nakuha natin noong nakaraang taon at ibigay bilang gantimpala sa batang prinsesa. Tumaas na. Mayroon na tayong 1,010,000 puntos ngayon. Shibao, ang galing-galing mo talaga. Sabihin mo na kung ano iyon. Tama ang sinabi ni Hebao. Salamat sa inyong lahat sa paghanap at pagbibigay ng gantimpala. Talagang nahihiya akong tanggapin ito. Pumunta ka sa imbakan at kunin ang isang set ng alahas at 15 kahon ng pilak. Opo. Shibao, ngayon ay mayroon na tayong 2,800,000 puntos. Hindi magtatagal.
Makakapagpahinga na si Xiao Yuro sa makabagong panahon ng walang alalahanin. Tia! Baby! Tatanungin ko ulit mamaya. Salamat sa donasyon ni Daxing Johnswook Xiaoheng. Natanggap na ng host ang iyong puso. Si Meng Qinghe, ang batang babae. Nandito ako. Kung ganoon, kung nakatanggap ka na ng maraming donasyon, hindi na kailangang mag-alala tungkol sa kakulangan ng pera para mabuhay. Ibig sabihin ba nito ay pwede nang isama si Yuro para manood ng sundalo? CJ. Sere, kung ang ating Daxing ay mayroon din ganitong mga. Anong logistics, mga tropa? Anong logistics, mga tropa? Gaano ito kaganda? Sa ganitong paraan, huwag mag-alala ang mga mandirigma na walang suporta sa likuran. Na hindi sila mabubusog at malamig ang suot. Kaya ang ibig mong sabihin, ay nagtatag din ang emperador ng ganitong hukbo. Pinapayagan. Ibigay na lang ang bagay na ito kay Prinsipe Jing upang ayusin. Si Lebao ay napromote sa 2 antas. Si Hebao ay napromote sa 2 antas. Ngayon, hindi mo na kailangang mag-alala. Dinala ka na ng iyong ama pabalik, di ba? Mula ngayon, manatili ka na lang dito ng tahimik. Poprotektahan ka ng bansa. Hindi ka pwedeng apihin ng huway. Mahal. May gusto sanang sabihin sa iyo ang tiyahin mo. Gusto ng tiyahin na makitang muli ang iyong ina. Parang ibinabalik ka sa makabagong panahon. Ibalik siya. Alam mo ba ang sinasabi mo? Alam ko. Alam mo. Alam mo, pero hindi mo talaga alam. Ikaw, isang batang babae na walang lakas. Walang pera, walang gintong daliri. Sa sinaunang panahon, tiyak na maaapi ka. Sa mga panahong iyon, hindi ka na makakakain. Libao, ginawa na namin ang lahat. Alam ko, ang tungkol kay Yueyu ay palaging isang buhol sa puso mo. Ngunit, alam ko ang lahat ng sinasabi mo. Kung maibabalik ko ang ate, mas mabuti. Hindi ko maibabalik, kaya't ako na lang ang mag-aalaga kay Xiao Yurong sa Daxing. Sa aking kakayahan, madali lang kumita ng pera. Tungkol sa kakulangan ng lakas, nag-enroll ako sa pinakamagaling na guro ng taekwondo sa lungsod. Magsisimula na akong mag-ensayo bukas. Ikaw, CJ, dahil napagdesisyonan mo na. Wala na rin naman akong ibang masasabi. Narinig mo na lahat. Tita, talagang kaya mo bang ibalik si Inang Reyna? Kaya kailangan ngayon ni Tita ng maraming puntos. Handa ka bang ibigay ang mga ito kay Tita, Yuro? Kahit gaano karami ang ibigay ni Yuro kay Tita, hindi iyon sobra. Lalo na't siya ang nagligtas sa ina ni Yuro. Masaya si Yuro at hindi pa siya nakaka-recover. Salamat, mahal. Siyempre, aalagaan kita at ang kapatid mo. Kaya't mabigat ang responsibilidad ng susunod na live stream. Naiintindihan na ni Yuro. Gagawin ni Yuro ang kanyang makakaya. Naniniwala si Tita sa iyo, mahal. Ikaw ang pinakamahusay, mahal. Tita, pwede mo rin ba akong dalhin para mag-aral ng taekwondo? Gusto ko ring protektahan si Tita. At protektahan si Mama. Tita. CJ. 007 magsisimula na. Bakit ka umiiyak? Masama ba ang tita sa iyo? O may nangbuli ba sa iyo? Salamat sa gantimpala mula kay Prinsipe ng Daxing Jing. Bakit umiiyak ang maliit na prinsesa? May nagawa ka bang mali? Binugbog ka ba ng diwata? Ngayon, ikinuwento sa akin ni Xiao Yuro ang nangyari sa kindergarten. Sinabi niyang matindi ang kanyang ginanti sa batang lalaki na humila sa kanyang buhok. Pinuri ko siya. Hindi ko akalain na habang pinupuri ko siya, umiyak siya. Ito ang gantimpala ng iyong ama. Napakatapang mo. Hibao, mayroon na lang tayong 1,000,000 puntos mula sa 6,000,000 puntos. Naiwan na lang ang 1,000,000 puntos. Ang emperador ng Daxing. Pumayag akong makipagkita sa iyo. Hindi naman mas mababa ang Donggu kaysa sa Daxing. Tinitiyak ko na tiyak na magiging masaya ka. Hindi ko alam kung may asawa na ang Diyosa. Marami tayong magagandang binata sa Ming. Interesado ka bang makilala sila? Madalas banggitin ni King si Yuer tungkol sa iyo. Sabi niya, maganda ang tanawin sa Yueya. Maraming masasarap na pagkain. Siguradong magugustuhan mo. Huwag nang umasa, hindi kayo makikita ng Diyosa. Dahil nangako ang Diyosa na ako lang ang makikita niya. Kaya't ako lang ang makikita niya. Iedi, walang hiya. Kailan sinabi ng Diyosa na ako lang ang makikita niya? Makikita kay Huwei. Kailan tayo magkikita? Pag-usapan natin yan mamaya. Kamusta, Daxing Huang? Kamusta, Kay Anu? Hindi ba't nangako akong sasagutin kita sa isang tanong? Nakapag-isip ka na ba? Hindi pa. Kung hindi ko pa naisip ng mabuti, maari bang magtanong ulit sa susunod?
Hindi ko alam kung interesado ang inyong kamahalan sa mga mataas na ani na pananim. Ang ibig mong sabihin ay, ito ang aming modernong mga punla ng kamote. Maari itong makapag-ani ng 5,000,8,000 na kilo bawat ektarya. Magkano? Mahal na hari, ayos lang po ba kayo? Ayos lang ako, huwag kayong pumasok. Opo, mahal na hari. Totoo ba ang sinasabi mo? Pero, syempre, gusto mo ba? Syempre gusto ko. Sabihin mo, anong gusto mong ipalit ko? Pera. Pera. Tama, kailangan ko ng pera. Tama, kailangan ko ng pera. Tama, kailangan ko ng pera. 5,000 na ani bawat ektarya. Maaari nitong pakainin ang buong bayan ng Daxing. Hindi na kailangang magutom. Ngunit, nasa inyo, mahal na hari, kung handa kayong gumastos ng halagang ito. 100,000 tael. Ano sa tingin mo? Hindi masyado itong mababa. Kung ayaw mo, magsasaliksik ako sa ibang mga emperador. Hindi, ay 100,000 layang ang ginto. 10,000 layang ang ginto. Xiaoqi, narinig mo ba? Ito ay 10,000 layang ng ginto. Narinig ko, kung ang isang layang ng pilak ay katumbas ng 10 puntos. Ang 10,000 layang ng ginto ay katumbas ng 1,000,000 puntos. Ang Diyos ay muling mag-upgrade. Ako ang napakalaking sistema. Agad mo siyang sagutin. Masyado bang mababa ito? Dati dahil kay Xiao Yuru. Naghanap ako sa iyo. Ngunit kung hindi ka magbabago, sige na, pupunta ako sa ibang emperador para magtanong. Talagang tuso ang maliit na iyon. Ano sa tingin mo ang tamang presyo? 130,000 tael. 120,000 tael. Hindi na pwedeng bumaba pa. Kung bababa pa, hahanapin ko ang iba. Itong mga binhi ng kamote ay para lang kay Daxing. O balak mo bang ibenta muna sa akin? Tapos ibebenta mo rin sa iba pang 3 kaharian. Plano mong kumita ng maraming beses ng sabay-sabay, tama ba? Plano mong kumita ng maraming beses ng sabay-sabay, tama ba? Mahal na hari, ito ay mga punla ng kamote na kayang mag-ani ng mahigit 5,000 dan bawat ektarya. Isipin mo, kung ibebenta ko ito sa mga hari ng ibang bansa, sa tingin mo ba basta-basta kanilang bibigyan ng ganitong bagay? Kamusta, mahal na hari? Bibili ka pa ba? Bibili. Bibili ako. CJ, talagang mas mabuti ito kaysa sa iyong anak na walang kwenta. Dahil sa iyong pagiging masigla, magdadala ako sa iyo ng kaunting merienda mamaya. Merienda? Ayaw ko. Kung ayaw mo, wag na lang ibigay. Kailangan. Paano naman hindi? Ito. Diyosa. Maaari mo bang ibenta ang ibang bagay sa akin? Ako'y handa. Pag-usapan na lang natin. Dahil sinabi na ng Diyosa. Kailangan nating ipagpaliban ito sa susunod. Mahal na hari, ito ba ay isang pagbabayad? Napakaraming ginto. Baka may ginawa kayong kasunduan ng Diyosa. Makakahanap si Hibao at makaka-upgrade na naman. Yung Bao, mag-upgrade na ako. Ang iyong search uncle limit ay umakyat sa level 8. Lahat ba ng system upgrade ninyo ay nag-a-alert? Hindi naman. Ginusto ko lang. Bilhin mo na ang wish bag. Para tuluyan ng magkaroon si Xiaoyu ng karapatang manatili sa modernong panahon. Sige, Shibao. Presyo, 5,000,000 puntos kailangan ng 5,000,000 puntos upang makuha ang produktong ito. Presyo, 5,000,000 puntos nagtatanong kung bibilhin. Nagtatanong kung bibilhin. Hibao. Kailangan mo lang humiling sa maliit na bag na ito. Biyaya, hindi na kailangang sabihin. Biyaya, isipin mo lang sa puso mo. Biyaya, biyaya. Naway magkaroon si Xiaoyu ng isang legal na pagkakakilanlan. Naway maging masaya siya sa modernong panahon. Ang galing. Nga. Ang galing. Xiaoqi. Itong bag ng mga kahilingan. Kahit anong hiling ba ay matutupad dito. Lebao, gusto mo bang ipalit ang 100,000 liang ng ginto? $1 isa 0353030 Lebao. Gusto mo bang ipalit ang 100,000 liang ng ginto? 635 isa 8553 yung bao. Gusto mo bang ipalit ang 100,000 liang ng ginto? 033300058. Siyam 63567863336. Lahat ay maaring ipalit sa mga puntos. 100,000 liang ng ginto 63303383333. Lahat ay maaring ipalit sa mga puntos. 100,000 liang ng ginto kung hindi ito ipapalit sa mga puntos. 6300530. 100,000 liang ng ginto kung hindi ito ipapalit sa mga puntos. 100,000 liang ng ginto, iwanan ang isang bahagi upang ipalit sa pera. 100,000 tael ng ginto, malaking halaga rin iyon.
Palitan mo lahat ng puntos. Hibao, hindi ka talaga nagtitira para sa sarili mong gastusin. Hindi kailangang lahat, palitan mo lang. Sige, ipagpapalit ko na para sa iyo. Gusto ko pang bumili ng isang wish bag. Ang problema sa pagkakakilanlan ni Xiao Yuro ay naayos na. Bakit kailangan mo pang bumili nito? Huwag mag-aksaya ng pera dahil sa marami kang puntos ngayon. Hindi mo ba sinabi na minsan ay epektibo ang oras at espasyo na singsing? Kung sakaling may problema sa pagitan ko at ng ate ko, sa pag-alis sa dentista, mas mabuti sanang gamitin ang bag na ito. Ganun pala iyon. Kaya gusto mo bang bilhin ang bag ng kahilingan na ito ngayon? Hindi. May 3 emperador pa sa live stream na naghihintay na makita ako, di ba? Hintayin natin na makuha ang pera. Saka tayo magplano. Hibao. Alaynan, anong nangyari? Gusto mo bang ipaalala sa akin na kumuha ng mas maraming pera mula sa kanila? Ang hindi kumikita ng pera ay tanga. Alam ko na kung anong gagawin ko. Ang ibig kong sabihin, habang mas matagal kitang nakakasama, lalo kong nararamdaman na isa kang masamang babae. Ganito ba ang masamang babae? Kung maibabalik lang ang ate ko, handa akong maging masamang babae. Tita, ikaw ba yan? Ako ito. Masaya. Salamat, tita. 15 mga ambisyon na walang pag-aaral. Diyosa, kakatapos mo lang makipag-usap sa kanyang kamahalan ng Daxing, di ba? Wala naman. Binigyan ko lang siya ng 1 punla. Ito ay mga patatas na maaaring magbunga ng 5,000 na sako bawat ektarya. Bakit parang nagbibiro ka, ha? Sabihin mo sa akin kung totoo ba ito. Biro lang, siguradong biro lang ito. Hindi ito biro. Totoo ito. Nawala na ba ang kapangyarihan ng emperador? 20 may banta ba sa iyo ang emperador ng Daxing? May banta ba sa iyo ang emperador ng Daxing? Tama, hindi ka dapat mag-alala. Kung sakaling may mangyaring panganib sa iyo, sabihin mo lang sa akin. Mahalaga na ipaalam mo sa akin. Dapat ay ipaalam mo sa akin. Mahalaga ang iyong kaligtasan. Ako at si Yuer ay matalik na magkaibigan. Ang kanyang kapatid na babae ay kapatid ko rin. Si Xiaoqi, ang emperador ng buwan ng ngiti ay si John. Bakit palagi niyang binabanggit ang kanyang kapatid na babae? Hindi ba't isa na namang tao na gumagamit ng emosyon para manloko ng yaman at kapangyarihan? Hindi. Ang emperador ng buwan ng ngiti na si Siyu ay may pagtingin sa iyong kapatid na babae. Noong unang dumating si Yuyu dito, ang unang taong kanyang nakilala ay ang nasugatang si Siyu. Si Yuyu ang nagligtas sa kanya, at ginamit ang magaspang na baging para hilahin siya palayo sa Yashan Valley. Nang magising si Shu, nahulog siya kaagad kay Yuyu. Ngunit ang nasa isip niya noon ay kung paano gagawin ang misyon para makakuha ng pondo para sa iyong kolehiyo. Kaya hindi niya napansin ang kanyang nararamdaman. Pagkatapos ay namatay ang emperador ng Yueyao. Agad na bumalik si Shu sa bansa upang makipaglaban para sa trono. Kapag siya ay bumalik, may isa ng si Xiao Jingyuan sa tabi ni Yueyu. Akala ko wala ng ganitong bagay. Kung hindi sana nagkaroon ng hindi inaasahang pag-alis noon. O kung wala si Xiao Jingyuan, maaaring siya ang pinakasalan ni Yueyu. Hindi ba't mali iyon? Bakit kailangan pang magpakasal sa isang lalaki? Dapat bumalik na ang ate sa modernong panahon. Buhay na Diyosa, handa ka bang ibenta sa amin ang mga pang-ugat na patatas mula sa 3 kaharian? Siyempre. Mula ngayon, hindi lang ako magbebenta sa inyo ng mga pang-ugat na patatas. Magbebenta rin ako sa inyo ng iba pang mga produktong mataas ang ani, at iba pang mga modernong produkto. Pero huwag na kayong umasa sa mga sandata. Punta tayo sa ibang 3 emperador para makipagkalakalan. Palagi kong nararamdaman na may binabalak si Meng Qinghe. Anong nangyari sa ama? Mayroon bang problema? Nais lang po ng anak na makausap kayo. Siyempre, ama ko rin ito. Si Xiao Yuro ang kumuha sa aking ama. Ito ay binili ko mula sa tayan mo. Parehong laruan ng kapatid na si Yuro. Ama, ika-4 na hari. Ang kapatid kong babae ay masyadong nagmamadali. Hula kong magugustuhan mo ito, ama. Kaya dinala ko na lang. Salamat sa iyong malasakit. Nagustuhan talaga ng ama. Totoo ba? Totoo. Ano nang nangyari? Simula nang mawala ang kapatid na babae. Nasa kapatid na babae na ang atensyon ng ama. Pasensya na, ama. Nag-aalala lang ako sa kalusugan ng ama. Wala akong inggit sa kapatid na babae. Matagal na ring hindi nakita ng mga kapatid. Ang ama. Naging malamig ang ama sa inyo kamakailan. Pumunta ka kay Ginoong tagapangalaga. Papalitan niya ang bawat binata at dalaga ng ilang bagay. Anong gusto mo? Sabihin mo lang kay Ginoong tagapangalaga. Ama, hindi mo ba sinisisi si Kingking? Ano bang dapat kong sisihin sa iyo? Si Kingking ang nakagambala, Wang. Sinabi pa niyang hindi maganda ang tungkol kay Yuruo. Ngunit si Kingking ay naiinggit lamang kay Yuruo. Napakabait ng ama kay Yuruo. At saka, pinarusahan na ng ama ang napakasamang tao. Nakakatakot ang kanyang katapangan. Bakit hindi kayang patawarin ni Yuruo ang ama? Si Kingking ay may pag-unawa.
Kamakailan, nakakuha ang Wang Fu ng isang set ng mga alahas mula sa Jade. Ipapadala mo na lang kay Wang Gungsu. Totoo ba ang sinasabi niyo, Ama? Talaga bang hindi niyo sinisisi si King King? Wala akong dahilan para sisihin ka. Isa ka lang namang bata. Prinsip Jing, ako po ang inyong anak. Ano ang estado ng relasyon mo kay Yuru? Bumalik sa ama ng hari. Maganda ang relasyon ng anak at ni Yuru. Balang araw, babalik siya sa tabi ng anak. Totoo ba iyon? Kung ganoon, mabuti na lang. Nakita mo na rin. Sinabi ng Diyosa na ang halamang ito ng kamote ay mataas ang ani. Talagang umani ito ng higit sa 2,000 kilong sa isang ektarya. At si Yuru, ang batang iyon, ay ang pinakamainam na paraan upang maunawaan ang makabagong panahon. Naiintindihan mo ang ibig kong sabihin. Naiintindihan ng anak. Mabuti kung naiintindihan mo. Ako ay nasa tamang edad. Sa ngayon, hindi pa ako mamamatay. Sa halip na gumawa ng mga bagay na hindi kaaya-aya sa akin. At mga bagay na hindi karapat-dapat. Mas mabuti pang pag-isipan. Kung paano makipag-ayos ng magandang relasyon kay Yuru na batang babae. Maraming salamat sa iyong gabay, Amang Hari. Gusto mo ba? Gusto. Talagang maganda ang panlasa ng tiyahin. Gusto mo bang manood ng comics? It's set, kung ayaw mo, okay lang. Mababasa ko ito para sa'yo. Kahit na bata pa si Yuru. Dapat hindi siya masyadong lumalapit sa mga lalaki. Ano na ang iyong mga asal? Sinabi ng ama ni Yuru na makipag-usap ka. Paano mo maaring hindi makita ito? Akala mo ba wala kang kahit kaunting asal? Nakita ko ito. Ayaw kong umuwi. Sabi ng tita. Kung ayaw kong makipag-usap sa isang tao, pwede kong hindi siya pansinin. Ang pagtanggi sa pakikipag-usap ay karapatan ko rin. Hindi na kita gusto ngayon. Tuwing inaapi ako, hindi ka nasa tabi ko. Ngayon, hindi na kita kailangan. Hintayin na lang na ibalik ni tita si inay. Sapat na sa akin si inay at si tita. Ito, anong ibig sabihin nito? May paraan ba kayong mapabalik si Yu? Nakalimutan mo ba? Hindi ka ba komportable? Walang anuman, kuya. Walang problema, Yuru. Talagang walang problema. Gusto bang umihi ni Yuru? Gusto lang ni Yuru umihi. Walang hindi komportable. Meng Qinyong, ano bang ibig mong sabihin dito? Totoo ba ang sinabi ni Yuru kanina? Masama ito. Masama ito, masama ito. Bakit ka nagmamadali at balisa? Wala ka man lang galang. Si Prinsesa Meng. Si Prinsesa Meng, siya. Anong nangyari kay Prinsesa Meng? Babalik na si Prinsesa Meng. Ano na nangyari kay Meng Qingyu? Si Prinsesa Meng, babalik na siya. Hindi iyon maaari. Totoo ito. Ang munting prinsesa mismo ang nagsabi niya sa harap ng lahat kanina. Prinsesa, hindi babalik si Prinsesa Meng. Noong mga panahong iyon, nakita ko mismo siyang uminom ng lason. Nakita ko siyang namatay. Nakita ko siyang namatay. Hindi na siya maaaring bumalik. Impossible. Prinsesa, huwag po kayong mag-alala. Wala pang ebidensya sa bagay na ito. Huwag tayong magulo sa ating hanay. Saka na, ikaw na ngayon ang prinsesa ng palasyo. Hindi hahayaan ng prinsipe na ipalit ka sa kanya. Kahit na pumayag ka. Hindi rin papayag ang tahanan ng punong ministro. Tama, hindi papayag ang ama. Siguradong hindi papayag ang ama. Sana makabalik si Meng Qingyu. Tamang-tama para makita niya ang aking tagumpay. Para araw-araw siyang magbigay ng bati sa akin. Sa mga panahong iyon, tiyak na ituturo ko sa kanya ang mga alituntunin. Tama ang isipin mo. Wala tayong dapat ikatakot sa kanya. Nakalipas na ang mga bagay na iyon. Siyempre, ang mga midwife noon ay naasikaso na ng mga aliping babae. Yung mga gamot ay naalis na rin ng lubos. Kahit anong ebidensya ang gusto nilang hanapin, wala silang makikita. Tara, tingnan natin ang cute na nilalang sa kalangitan. Si Meng Qingyu, ang matigas ang ulo, ay talagang hindi nawawala. Patay na siya ng maraming taon. Pero nakabalik pa. Sa tingin ko, siya ay isang masamang espiritu. Nang, huwag muna kayong mag-alala. Hindi ba si Prinsesa Li ay nasa palasyo ni Prinsipe Jing ngayon? Hayaan na lang natin siyang mag-asikaso ng bagay na ito. Tingnan mo naman ang itsura niya ngayon, parang putik na hindi mayahon. Kung kaya niyang ayusin ito. Hindi sana pinabayaan si Meng Qingyu na magtagal ng ganun. At nag-iwan pa ng isang anak na babae. Nasaan si Prinsipe Jing? Nag-leave ang prinsipe dahil sa isang bagay. Hindi siya dumating sa pulong ngayon. Ayos lang na hindi siya dumating. Mas mabuti pang mag-isip siya sa bahay. Kapag naisip na niya ang mga bagay-bagay, mas mabuti iyon kaysa sa pulong. Kung gusto pa niyang magdala ng babae sa mansyon,
Hahanap ako ng ibang lalaki para sa aking manugang. Xiao Jingyuan. Tama ang sinabi mo. Totoo, may paraan ako para mabuhay muli si ate. Pero siya, hindi na siya kailanman mananatili sa tabi mo. Hindi pwede ito. Hindi ako papayag dito. Noong una, nang ikasal kami, nangako kami sa isa't isa, na mananatili sa tabi ng isa't isa habang buhay. Pangako. Na mananatili sa tabi ng isa't isa habang buhay. Noong una, gusto ng kapatid kong babae na umalis sa iyo. Ngunit ang pangako ng isang buhay at isang tao ang nagpanatili sa kanya. Pagkatapos, nagawa mo ba? Hindi mo lang nagawa. Nag-alaga ka pa ng ibang babae. Nangako kang mananatili sa tabi ng ate ko habang buhay. Pero nasaan ka noong nahirapan sa panganganak ang ate ko? Pagkatapos mamatay ng ate ko, ang anak na iniwan niya, ni hindi mo man lang napagkalooban ng maayos na pagkain araw-araw. Natatakot na araw-araw ay maihawak na lugaw at tinapay para magpaloko. Xiao Jinyuan, ganyan mo ba tinutupad ang iyong pangako? Ang mga sinasabi mo ay pagkakamali ko. Ngunit hindi mo maaring dalhin si Yuer palayo sa akin. Sa hinaharap, aalagaan ko siya ng mabuti. Huli na. Hindi ko papayagang bumalik ang kapatid na babae sa tabi ng taong ito. Xiao Jinyuan, hindi ka karapat-dapat. Gaano kalaking tulong ang ginawa ng ate ko sa'yo noon. Alam mo yan sa sarili mo. Pero ganito mo siya binigo. Nakakalungkot para sa kanya. Malapit nang bumalik si Prinsesa Meng sa palasyo. Dapat igalang at pahalagahan siya ni Prinsipe Jing. Magalang na parang mga bisita. Harmonyang tulad ng gitara at lira. Kailangan ng Prinsipe Jing na maging maingat at disiplinado. Iwasan ang mga aliw at kalaswaan. Iwasan ang mga kaguluhan sa labas, upang hindi magalit ang prinsesa, at magdulot ng hidwaan. Prinsesa, babalik na siya. Talagang babalik na siya. Ano nang ibig mong sabihin? Ayaw mo bang bumalik si Yuer? Sa tingin ba ng prinsipe dapat akong maghintay sa pagbabalik niya? Dati sinabi mo na kayo ang pinakamalapit sa isa't isa. Kailan ka naging ganito kasama at selosa? Ayaw mo pa nga siyang pababalikin. Sino yan? Dalhin ang tao. Gusto ng hari na sirain ang kabaong ni Wang Ni. Hindi pwede. Anong hindi pwede? Hindi mo dapat gawin yan. Ang ginagawa mo ay magdudulot lamang ng galit ng mga tao. Patay na ang kapatid ngayon. Dinala mo ang mga tao para buksan ang kanyang kabaong. Ito ay nagdudulot ng hindi kapayapaan sa kanyang kaluluwa. Tara, punta tayo sa libingan ng prinsesa. Tita, may problema ba si Yuru? Paano mangyayari iyon? Ito ay isang maliit na bagay lamang. Kahit alam nila o hindi, hindi ito makakaapekto sa ating mga aksyon. Sige na, walang anuman talaga. Hindi ka kailanman niloko ng tita mo. Alam na ni Yuru. Ayos lang yan. Tama na ang mga biro. Suriin, bigyan mo ako ng masusing pagsusuri. Alam niyo ba, bakit ko kayo tinawag? Anong bagay ang hindi ko alam? Nabanggit na ng prinsipe. Nawala ang bangkay ng prinsesa. Ano sa tingin nyo? Ano sa tingin ninyo? Saan napunta ang bangkay ng prinsesa? Hindi ko alam, Ginoong Prinsipe. Wala akong kaalaman, Ginoong Prinsipe. Noong mga panahong iyon, ako ay isang tagabuhat ng kabaong. Mahal na prinsipe, mangyaring suriin ng mabuti. Paghiwalayin sila at masusing imbestigahan. Patawad, Ginoong Prinsipe. Nasaan ang Prinsesa Li? Nasa bakuran ang prinsesa. Hindi pa siya lumabas buong araw. Pakiusap, ipatawag siya. CJ. Ano ang gagawin? Ano ang dapat kong kalimutan? Huwag kang mag-alala, prinsesa. Ikaw ay isang prinsesa. Asawa ka ng prinsipe. Kung hindi makapagbigay ng ebidensya ang prinsipe, hindi rin siya makakapagpataw sa iyo ng parusa. Sa mga nangyari noon, malinis ang aming ginawa. Walang dapat ikatakot sa investigasyon. Kahit na ako ang nag-asikaso ng libing noon. Hindi ko dapat pasanin ang kasalanang ito. Nawala ang bangkay ni Meng Qingyu. Ano ang kinalaman ko dito? Walang angkla. Wala itong kinalaman sa inyo, prinsesa. Nakilala ko na po ang prinsipe. Siyempre, proud ka, di ba? Li Wanwan. Pakiramdam mo ba ay malinis ang iyong ginawa? Kaya't wala akong magagawa sa iyo. Ginoo, pakawalan mo na ang reyna. May sakit pa ang reyna. Hindi niya kaya ang ganitong pagdurusa. Pakiusap kahit na gusto mong parusahan siya. Kailangan mo ng dahilan. Siya ay iyong asawa. Hindi mo siya pwedeng tratuhin ng ganito. Prinsip. Talaga bang wala kang kahit anong damdamin? Wala ka talagang puso. Li Wanwan.
Noong pinangako kong pakakasalan kita, ano ang ipinangako mo sa akin noon? Sabi mo, iingatan mo si Yor. I-treat her like your own sister. But now, you have secretly instructed your servants to bully Yuru for many years. Even the dowry that Yor had back then was divided among those servants. Now, Yor's remains are gone. Don't you have anything to say? What do you think I should say? Ang 13 taon na ang nakalipas. Ikaw mismo ang nag-asikaso. May lakas ka bang sabihin na wala kang kinalaman dito? Kahit patay na siya, hindi mo pa rin siya pinatawad, tama ba? Nasaan ang ebidensya? Prinsip, kasalanan na ipinataw ng may kapangyarihan. Hindi ba't wala namang problema? Kung sa puso mo ay ako na ang pinaghihinalaan. Bakit kailangan mo pang sabihin ng marami? Mas mabuti pang bigyan mo na lang ako ng kasulatan ng diborsyo. Mas mainam na hindi ikaw ang gumawa nito. Kung hindi, hindi lang basta diborsyo ang mangyayari. Dahil pinakasalan mo ang prinsipe ng Jing. Kahit mamatay ka, ikaw ay magiging multo ng Jing Wangfu. Huwag mong subukang tumakas. Mga walang silbi, puro kayo inutil. Hindi mo man lang naprotektahan ang bangkay ng sarili mong babae. May mukha ka pang bumalik sa harap ko. Aaminin ko po ang aking kasalanan. Mabuti kung alam mo ang kasalanan mo. Imbestigahan mo ito ng mabuti para sa akin. Kailangang malaman natin ang totoo sa nangyaring ito. Umalis ka na. Huwag mo na akong ipakita sa loob ng panahong ito. Anong nangyari, Lebao? Wala naman. Kumain lang ako ng Sichuan pepper. Nabigla ako ng kaunti. Tita Meng, uminom ka ng tubig. Tia, maanghang pa ba? Gusto ni Yuro umupo sa tabi mo. Tutulungan kanyang tanggalin ang mga paminta. Hindi na kailangan. Walang dahilan na ang bata ang mag-aalaga sa matanda habang kumakain. Meron. Gusto ni Yuro tulungan si tita tanggalin ang mga paminta. Tita, may nangyari bang masama kanina? Napakamasensitibo ng prinsesa. Baka alam din niya na nawala na ang asawang prinsipe. Anong nangyari? Bakit mo ito tinatanong? Kaya totoo bang may nangyaring masama? Talagang may nangyaring masama. Ang tiyahin ay nakakita ng 2 malalaking paminta sa pagkain. Maanghang at nakakamanhid. Kawawa naman si tita. Pero alam mo, buti na lang at tinulungan tayo ng baby natin na tanggalin ang mga paminta. Hindi na ulit makakakain si tita ng paminta. Totoo ba? Siyempre totoo. Itong bagay na ito. Si Liwanwan ang gumawa nito. Si Ilsi. Ito ang aming Panginoon. Kamusta ang investigasyon? Sagot sa prinsipe. Sa mga nakaraang araw, wala kaming natagpo ang anumang bagay. Ngunit may isang babae na nagsabi. Noong mga panahong iyon, sa oras ng pagsasama ng mga kabaong. Si Prinsesa Lidati. Dati ay may isang tao na bumisita kay Prinsesa Meng. Nasa ilalim po. 3 taon na ang nakalipas. Sa tabi ng prinsesa, may isang katulong na tinatawag na Chan Tao. Hanapin mo siya. Siya ay ang prinsipe. Hindi ka ba nagagalit sa pagpapakita ng kayamanan? Bakit ako magagalit? Maaari akong makarating sa Daxing agad. Sasampalin ko si Liwanwan ng ilang beses. Ngunit hindi ko magagawa iyon. Ngunit ang katawan ni Yueyu ay ginagamot ng ganito. Talagang napakasakit. Wala kang pakialam. Galit. Medyo malungkot nga. Pero hindi masyadong galit. Dahil pagkatapos ng biyahe na ito, aalis na ako. Pupunta sa Daxing. Para dalhin ang ate ko pabalik. Huwag kang umiyak, huwag kang umiyak. Huwag umiyak. May mga malas. Ikaw. Huwag ka nang umiyak. Gusto mo bang mapansin ni Yuru? Sige na. Mag-enjoy ka rin. Mag-enjoy ka sa panahong ito ng pahinga. Matapos akong umalis, kayo na ni Tita Lee ang mga ngalaga sa bata. Huwag na kayong makipag-away. Tigil na. Bakit? Gusto mo bang makialam? Kailangan kong dalhin ang ginang Chan Tao sa Zhaojing Wangfu. Si Chan Tao. Patay na siya. Ano? Si Chan Tao ay kapatid kong babae. Matagal na siyang patay. Kung may kailangan ka, o sabihin mong may ibabayad ka, maari kang makipag-ugnayan. Pare-pareho lang. Sino ba dati ang laging nagdadala ng pera sa inyo? Hindi ka ba dito para bigyan ako ng pera? Walang kwenta. Umalis ka na, umalis ka na. Hindi ka welcome dito. Ayaw mo na ba ng pera? Gusto, syempre gusto. Gusto mo bang makinig? Pwede na. Sapat na ba? Sapat na. Bakit namatay si Chan Tao? Matapos siyang bumalik mula sa palasyo. Madalas siyang nagkakaroon ng bangungot. Sabi niya, may isang babae na patuloy na humahabol sa kanya. Pagkatapos, kapag naglalakad siya sa gabi, bigla na lang siyang dumugo sa ari. Umalis na siya. Ang kakaiba pa nito. Hindi ba kayo nagulat sa mga pulis? Magulat sa pulis. Sino bang opisyal ang mag-aasikaso ng ganitong bagay? Yung sinabi mo dati na may nagdadala sa'yo ng pera, sino yun?
Ito. Hindi ko na maalala. Ang pangalan niya ay Xiao Zai. Hindi ako ang gumawa nito. Hindi ikaw ang gumawa. Ano naman itong mga to? Hindi ito ang hinahanap na bagay. Hindi mo akalain, di ba? Noong panahong iyon, ang nakipagkalakalan sa iyo. Upang mag-iwan ng daan pabalik para sa sarili, ay itinago ang mga ito. At ang sinunog mo, ay mga peking sulat na isinulat niya na ginaya ka. Mula sa simula, akala mo ako na. Kaya ang mga nakaraang panahon ay para lang sa paghahanap ng ebidensya, tama ba? Xiao Jingyuan. Kung wala kang balak, bakit mo pa ako pinakasalan? Ilang taon na tayong mag-asawa. Wala ka ba talagang nararamdaman kahit kaunti para sa akin? Sa tingin mo ba magkakaroon ako ng damdamin para sa iyo? Ni ang mga labi ni Yuer ay hindi mo pinatawad. Li, ang iyong puso ay napakapangit. Ako'y masama. Hindi ba't ikaw ang nagpasiklab ng aking kasamaan? Prinsip, walang kinalaman ang pagkamatay ni Meng Qingyu sa iyo. Wala ka bang kahit kaunting koneksyon dito? Kung hindi ka sana nandoon sa araw ng kanyang panganganak, bakit siya magiging malungkot at walang lakas na nagdulot ng hirap sa panganganak? Siya ay buntis noong panahong iyon. Hindi ba't ikaw ang nakipagtalo sa kanya at nagpasama sa kanya? Tama na. Tumahimik ka. Kung hindi dahil sa iyo, bakit ako aalis sa oras ng panganganak ni Yuer? Si Xiang Er ay aking sariling dugo. Aalagaan ko siya ng mabuti. Tungkol sa iyo, putulin ang mga buto ni Prinsesa Li. Ipadala siya sa bundok para magpahinga. Sa hinaharap, sabihin na lang na may sakit ang prinsesa. Huwag kalimutan, Ginoong Prinsipe. Ako ay punong ministro. Ang aking tiyahin ay ang kasalukuyang emperatris. Gusto mo bang makipag-away sa tanggapan ng punong ministro at sa emperatris? Gusto mo bang putulin ang lahat ng ugnayan? Ginoo, pakiusap, pakawalan niyo na ang prinsesa. Akala mo ba makakatakas ka sa mga ugnayan? Auntie Shai, Ginoong Wang Yu, Ginoong Wang, tao po. Ihagis ang matandang alipin na ito at putulin ang ulo. Sobrang pang-aapi. Huwag nang umiyak. Umiiyak ka na naman. Umiiyak na lang lagi. Si Wan Er ay ganito na. Hindi ba pwede akong umiyak kahit kaunti? Hindi ba siya ang iyong anak na babae? Xiao Jingyuan. Hindi lang siya ang prinsipe na may apelyidong Xiao. Tita, siguraduhin mong maayos na maibalik ang ina. Kailangan tapusin ang mga gawain na iniutos ng organisasyon. Ito ba ay hindi ang kalye sa kanlurang bahagi ng aming lungsod? Ano bang nangyayari dito? Ang Diyosa sa kalangitan ay narito sa lugar na ito. Bakit nawala ito? Yung tao sa langit na iyon ay ako mismo. Bakit ako nasa kalangitan? Mukhang nagkabog ang sistema. May mangyayari kay Tita Kaya. Mapapahamak ba siya dahil dito? Huwag kang mag-alala. Pinatay lang niya ang ilang function ng live stream. Dinala siya sa panahong iyon. Hindi ito magkakaroon ng malaking epekto. Sa kabaligtaran, makikita pa natin ang kanyang sitwasyon. Huwag kayong mag-alala. Hindi ito isang mahika. Bumalik ang tiyahin sa daksing 3 taon na ang nakalipas. Kaya normal na hindi siya kilala ng lahat noon. Ito ay normal. Bumalik tayo sa 3 taon na ang nakalipas. Ang gustong dalhin ni Meng Qinghe ay si Meng Qingyu. At siya rin ang Meng Qingyu mula 3 taon na ang nakalipas. Gusto niyang personal na putulin ang ugnayan namin ni Meng Qingyu. Meng Qingyong, ano bang ibig mong sabihin? Bakit ka bumalik sa 3 taon na ang nakalipas? Anong balak mo? Meng Qingle, tunay kang malupit. Prinsipe, ayos ka lang ba? Ayos lang ako.